KN. Hello mga master at mga lodi. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog translator, Andy Dors. Ika-38 na episode ng The Invincible. Hindi magagapi. Kabanata 371 hanggang 380. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela, Kabanata 371. Lakas ng labanan ng Lason Corps Caribs. Nanunumpa ng katapatan sa Deities Templar. Nagpakita ng kawalang interes sina Zhao Shu at Zhang Fu sa pagtatangka ni Geje na akitin sila. Habang pinagmamasdan ang kanilang reaksyon, sumimangot si Yao Shan, sinabi ng ating temple preceptor na hindi madali para sa iyo na mag-cultivate hanggang sa antas na ito, kaya naging mabait siya para bigyan ka ng pagkakataon. Alamin ang iyong lugar at magpasalamat. Kung hindi, ang iyong mga wakas ay magiging katulad ng kay Huang Xiaolong, kamatayan. Nanunuya si Zhao Shu habang nakatingin kay Yao Shan, mamatay. Base sa kakayahan mo. Si Yao Shan ay hindi gaanong mahalaga sa Sixth Order Saint na kaharian sa mga mata ni Zhao Shu. Sa oras na iyon sa Rising Sun City, kung hindi dahil sa mabilis na pagtakbo ni Li Molan at Yao Shan, tiyak na namatay si Yao Shan sa ilalim ng kanyang palad. Namula si Yao Shan nang makita ang mapanuksong paghamak sa mga mata ni Zhao Shu, ikaw. Ngunit alam ni Yao Shan, sa isa't isa, hindi siya ang kalaban ni Zhao Shu. Sumingit si Geje sa puntong ito, Huang Xiaolong, kung ibibigay mo ang God-binding ring at ang Absolute Soul Pearl, maaari kong isaalang-alang na hayaan kang mamatay ng mas komportable. Alam mo ba kung paano namatay si Lu Kai? Pinagbalatan namin siya at hinukay ang kanyang mga litid na nagpapahintulot sa kanya na mamatay lamang pagkatapos ng kalahating buwan ng pagpapahirap. Isang matalim na kislap ang kumislap sa mga mata ni Huang Xiaolong, ang mga pool ng itim na halimaw na chi ay lumundag sa kanilang kailaliman. Sa makatuwid, sa ilang sandali, hindi ko hahayaang mamatay ka ng comfortable. Ang boses ni Huang Xiaolong ay nagdulot ng napakalamig na lamig. Natawa ng masama si Geje, ganun ba? Huang Xiaolong? Huang Xiaolong. Ang iyong kamatayan ay malapit na, ngunit ang iyong bibig ay nananatiling napakatigas ng ulo. Sa palagay mo ba na ang pag-asa kay Zhao Shu at Zhang Fu, 2 tao lang, ay mapoprotektahan ka pa rin nila ngayon? Muling sinenyasan ni Geje ang mga elder sa kanyang mga mata habang sinasabi niya ito, ang kanyang sariling momentum ay tumaas ng husto habang ang isang higanti ng isang oso ay lumitaw sa itaas niya. Ito ang martial spirit ni Geje. Agad na nagbago ang kaluluwa ni Geje, ang kanyang 2 kamay ay naging doble ang laki na parang mga paa na humahampas kay Zhang Fu. Kasabay nito, itinutok ni Deities Templar Elder Jiang Shi at ng iba pang 4 na elder ang kanilang mga pag-atake kay Zhao Shu. Ang mga lakas ni Geje at Zhang Fu ay nasa magkatulad na antas. Bagamat si Jiang Shi at ang iba pang elders' strength ay wala sa Pit Plate 10th Order Saint Realm, sila ay isang mabigat na grupo pa rin na binubuo ng isang maagang 10th Order Saint Realm at isang mid-10th Order Saint Realm. Ang 5 elder na magkasama ay sapat na para sugpuin si Zhao Shu. Matagal nang napagdesisyonan ito. Ang natitirang 5 elder, kabilang si Yao Shan, ay naglabas ng mga mapagmataas na ekspresyon na pinalibutan si Huang Xiaolong sa gitna. Huang Xiaolong, kung wala sina Zhao Shu at Zhang Fu, ang pagpatay sa iyo ay walang iba kundi isang pitik ng palad para sa akin. Humisi si Yao Shan, nagbabantay dito ng maraming taon para lang patayin kagamit ang sarili kong mga kamay. Ang kanyang mga palad ay tuwid na parang mga talam, pinuputol si Huang Xiaolong. Mountain Breaking Palm. Ang kapangyarihan ng kanyang palad ay nagdala ng isang momentum na maaaring hatiin ang mga bundok sa isang hampas. Tumabog ang kawalang awa sa mga mata ni Yao Shan. Ang iba pang 4 na elder ay hindi gumalaw, nakatayo sa gilid, nanunood ng pag-atake ni Yao Shan. Sa kanilang opinyon, ang lakas ng Sixth Order Saint na kaharian ni Yao Shan ay higit pa sa sapat upang patayin si Huang Xiaolong, na nagsasabing ito ay kasing dali ng pagpindot ng kanyang mga daliri ay hindi pagmamalabas. Wala silang kailangang gawin. Gayunpaman, tulad ng pagtama ng palad ni Yao Shan, ang silhouette ni Huang Xiaolong ay nawala sa manipis na hangin, nang siya ay muling lumitaw, siya ay nasa itaas ng parisukat.
Habang pinapanood ang 5 tao sa ibaba, isang tawa ang narinig mula kay Huang Xiaolong. Pagkatapos, kasabay ng pagkumpas ng kanyang mga kamay, hindi mabilang na mga itim na salagubang ang lumipad diretso kay Yao Shan at sa 4 na deities Templar Elders. Sa pagtingin sa malaking bilang ng mga itim na salagubang, si Yao Shan ay tumawa ng malakas, sa pag-aakalang sila ay mga karaniwang makamandag na itim na salagubang. Huang Xiaolong, huwag mong sabihing hindi mo alam, ang mga makamandag na nilalang ay walang silbi laban sa amin ng mga eksperto sa Saint Realm. Ang pangangatawa ng isang Saint Realm expert ay napakatigas at immune sa karaniwang mga lason. Ang 4 pang deities Templar Elders ay nagtatawanan din sa gilid. Katulad ni Yao Shan, wala ni isa sa kanila ang nagbigay pansin sa mga makamandag na Black Beetle na iyon. Nang makarating ang mga itim na salagubang na iyon sa kanilang harapan, ang 5 deities Templar Elders ay pumitik lamang ng kanilang mga manggas, nagpadala ng apoy ng labanan upang sunugin ang mga insektong iyon. Pero nagulat sila sa sumunod na nangyari. Ang mga itim na salagubang na iyon ay talagang lumipad na dumaan sa kanilang apoy sa labanan, na inilabas ang kanilang matatalas na ngipin sa kanila. Ito, anong nangyayari? Natarante ang isa sa mga matatanda, pinaghahampas ang magkabilang palad niya sa mga itim na salagubang na paparating sa kanya, ngunit sa sumunod na sandali, napansin niya na halos agad-agad na gumapang pabalik ang mga itim na salagubang na nasampol at patuloy na umaatake. Naging malungkot ang mukha ng 5 elder. Sa pagmamasid sa kanilang reaksyon, isang malamig na ngiti ang bumungad sa bibig ni Huang Xiaolong. Ang mga itim na salagubang ito ay ang Poison Corpse Scarab na pinaamon niya mula sa Origin Forest. Gaano kakilakilabot ang mga Poison Corpse Scarab na ito, naranasan niya ito sa kanyang sarili. Iyon ang dahilan kung bakit nagsikap si Huang Xiaolong gamit ang Ancient Puppetry Art at Soul Mandate para kontrolin ang Poison Corpse Scarabs pagkatapos bumalik mula sa Origin Forest. Hanggang ngayon, ang bilang ng Poison Corpse Scarabs na kayang kontrolin ni Huang Xiaolong ay umabot na sa 10,000. Ano ang mga bagay na ito? Umalangaw-ngaw ang galit na boses ni Yao Shan. Ang mga itim na salagubang iyon ay talagang hindi natatakot sa kanyang apoy sa labanan, at hindi namatay kahit paano niya sinalakay ang mga ito. Napansin ni Geje, Jiangxi, at iba pang deities Templar Elders ang sitwasyon sa panig ni Yao Shan at tumingin sila. Biglang naramdaman ng isa sa mga deities Templar Elders ang matinding sakit sa kanyang braso. Pagtingin niya sa lugar, nakita niya ang isang itim na salagubang sa kanyang braso na may mga nakalalasong kurot nito na nakasuksok ng malalim sa kanyang laman. Bago pa siya makapag-react, mabilis na kumalat sa buong katawan niya ang isang namamanhid na paralysis. Sa susunod na sandali, napansin niya na hindi niya talaga kayang tipunin ang kanyang battle chi. Hindi makapag-ipon ng battle chi. Namamanhid ang buong katawan, hindi makagalaw. Nanlaki ang mata niya sa gulat. Sa isang kisap mata, sunod-sunod na Poison Corpse Scarab ang dumapo sa mga braso, hita, baywang, dibdib, ulo ng elder, maging sa kanyang mga tainga at butas ng ilong. Iligtas mo ako, dali, iligtas mo ako. Napasigaw siya sa takot kay Geje at Yao Shan habang namumuo ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata. Si Yao Shan, Geje, at ang iba pa ay labis na naalarma habang pinagmamasdan nila ang mga itim na salagubang na tinakpan ang deities Templar Elder ng buo, kumakain ng kanyang laman sa nakakatakot na bilis. Iligtas mo akong lahat. Muling tumili ang matandang iyon, nanginginig ang boses sa takot. Nagpumiglas siya, gustong tumakbo, para humingi ng tulong, ngunit walang saysay ang lahat. Hindi hihigit sa 100 ang paghinga mamaya, ginawa ng Poison Corpse Scarabs ang kanilang trabaho sa Elder, na iniwan ang mga puting buto ng isang balangkas. Nang makita ang resultang ito, si Yao Shan at ang iba pa ay nakahinga ng maluwag, ang mga balahibo sa kanilang leeg ay nakatayo sa dulo. Nakakakilabot ang mga itim na salagubang na iyon. Ang Elder na iyon ay eksperto sa Fifth Order Saint Realm. Ngunit, hindi pa natatapos ang bangungot. Nang mawala ang lahat ng laman, nakita nila ang mga itim na salagubang na ibinubuko ang kanilang maliliit na bibig, sumisipsip. Kahit na ang kaluluwa ng Elder ay nabigong mabuhay, napunit sa daan-daang piraso sa bibig ng mga itim na salagubang.
Hindi na maitago ni Yao Shan at ng lahat ng deities Templar Elders ang takot sa kanilang mga mata. Ito ay sinaunang Poison Corpse Scarab. Biglang, si Jiang Shi, na umaatake kay Zhao Shu, ay bumulong ng malakas. Mga laso na bangkay na Scarab. Nanginginig ang boses ni Geje. Namumula ang mga mukha ng lahat. Mga Poison Corpse Scarab, talagang mga kasuklam-suklam na nilalang iyon. Nanginginig ang mga binti ng isang deities Templar Elder, paano nabubuhay pa rin ang Poison Corpse Scarab na ito sa mundong ito? Hindi ba sila extinct 100,000 years ago? Narinig na nila ang tungkol sa mga nakakatakot na insekto, ang Poison Corpse Scarab. Sa pagkabigla pa rin sa paglitaw ng Poison Corpse Scarabs, isa pang Elder ang nakagat at nakatagpo ng katulad na katapusan ng unang Elder. Isang sunod-sunod na malagim na hiyawan ang umalangaw sa hangin. Masyadong matindi ang epekto para tanggapin ni Yao Xiao at ng mga natitirang Elder na halos umihi sa kanilang pantalon. Ngayon, sa kanilang mga mata, ang maliliit na itim na nilalang na iyon ay mga Diyos na umaani ng kamatayan. Atakihin ang kanilang mga ulo, hanggat ang kanilang mga ulo ay naputol, ang mga Poison Corpse Scarab na ito ay mamamatay. Balisang sigaw ni Jiang Shi. Nang marinig ang mga salita ni Jiang Shi, ang lahat ng Elder ay nagmamadaling naglabas ng kanilang mga sandata, ngunit sa lalong madaling panahon ay natuklasan nila na ang mga panlaban ng Poison Corpse Scarab ay higit na lumampas sa kanilang imahinasyon. Ang mga karaniwang armas ay hindi makapag-iwan ng scratch mark sa kanila. Mga sandata ng Diyos. Maaaring kalkulahin ang bilang ng mga banal na sandata sa martial spirit world dahil mas kakaunti pa ang mga ito kaysa sa bilang ng mga eksperto sa Saint Realm. Kahit na ang mga deities Templar Elders, Yao Shan, at ang iba pa ay walang anumang banal o makadiyos na sandata sa kanilang pag-aari. Sila ay natakot. Ang kamatayan at kawalan ng pag-asa ay kumalat sa plaza. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 372. Kamatayan ni Yao Shan. Sa maikling panahon, 3 deities Templar Elders ang namatay, kinain ng Poison Corpse Scarabs, maging ang kanilang mga kaluluwa ay naging pagkain sa tiyan ng Poison Corpse Scarabs na iyon. Nagkagulo ang mga bagay-bagay, higit pa sa inaasahan ni Geje, Jiang Shi, Yao Shan, at ng bawat deities Templar Elders. Huwag banggitin ang pagpatay kay Huang Xiaolong, sa sandaling ito, hindi mahawakan ni Yao Shan at ng mga Elder ang kahit isang buhok niya. Bago ang mga Poison Corpse Scarab na iyon, wala silang pagkakataong atakihin si Huang Xiaolong. Noong una, mayroong 5 deities Templar Elders na nakapalibot kay Huang Xiaolong, ngunit ngayon, na may 3 patay, si Yao Shan lamang at isa pang Elder ang natira. Parami ng parami ang Poison Corpse Scarabs ang naglipat ng tingin sa dalawang ito. Napilitan si Yao Shan na umiwas sa kaliwa at kanan, siya ay lubhang miserable. Ang higit na ikinagalit ni Yao Shan ay si Huang Xiaolong, na nakatayo sa gilid na may mga blades ng Osiris sa kanyang mga kamay, paminsan-minsan ay nagpapadala ng isang atake o dalawa sa kanyang direksyon. Bagyo ng impyerno. Luha ng Osiris. Galit ng Nether King. Ang mga galaw ng Osiris sword skills ay sunod-sunod na isinagawa, halos itinuring ni Huang Xiaolong si Yao Shan bilang target na pagsasanay. Ang isang buhay na target na pagsasanay tulad ni Yao Shan, isang eksperto sa 6th Order Saint Realm, ay napakahirap hanapin. Paulit-ulit na umatake si Huang Xiaolong, pinalawak ang kanyang insight sa Osiris sword skills. Mula nang siya ay tumuntong sa kaharian ng santo, si Huang Xiaolong ay gumugol ng mas kaunting oras sa pagsasanay ng kanyang mga kasanayan sa espada. Sa muling pagpapakita ng mga galaw na ito ay napagtanto ni Huang Xiaolong na ang kapangyarihan ng Osiris sword skills ay mas malakas kaysa sa kanyang inaakala. Kasama ng kanyang pag-unawa sa batas sa kalawakan, ang bawat pag-atake ay naglalaman ng hindi malulutas na Osiris Chi, ang kalangitan ay naging madilim na parang impyerno ang pumalit. Malamig na impyernong unos, luha mula sa mga sigaw ng isang Osiris, ang galit ng Nether King, humahagulgol ng hindi mabilang na masasamang espiritu mula sa impyerno.
Sa paglipas ng mga segundo, si Huang Xiaolong ay pumasok sa isang walang pag-iimbot na estado ng kaliwanagan. Parang pinagsanib niya ang langit at lupa, siya mismo ang embodiment ng impyerno. Mula sa malayo, nakikita lamang ng iba si Huang Xiaolong na ganap na nababalot ng itim na Oserechi. Iniwasan ni Yao Shan ang isa pang poison corpse scarab at tumangala sa langit. Sa sandaling ito, si Huang Xiaolong ang embodiment ng isang Osere sa mga mata ni Yao Shan. Ang hindi maisip na takot ay bumalot sa kanyang puso kung alam niya na si Huang Xiaolong ay may hukbo ng poison corpse scarab na nasa ilalim ng kanyang kontrol, kahit na may bumugbog sa kanya hanggang sa mamatay, hindi siya hihingi ng pahintulot sa temple preceptor na pumunta sa Luotong Kingdom. Elder Geje, dapat na tayong umatras. Sa pag-iwas sa isa pang poison corpse scarab, sumigaw si Yao Shan, ang kanyang tono ay may bahid ng pagungol, ako, hindi na talaga makatagal. Talagang nabitin si Yao Shan sa isang sinulid, ilang beses siyang muntik ng makagat ng poison corpse scarab. Nang natapos na ang boses ni Yao Shan, ang isa pang elder ay naglabas ng malungkot na hiyaw. Lumingon si Yao Shan para tingnan at nakita ang elder na nakalubog sa ilalim ng hindi mabilang na poison corpse scarabs, dahil lang sa paningin ay nanghina ang kanyang mga tuhod, halos madapa sa lupa. Umalis. Sa puntong ito, tumunog ang utos ni Geje. Ang boses ni Geje ay parang uyayin ng kalikasan sa mga tainga ni Yao Shan. Walang anumang pag-aalinlangan, lumukso siya sa hangin, gustong tumakas mula sa bangungot. Ganoon din para kay Jiangxi at sa iba pa. Gayunpaman, tulad ng paglukso ni Yao Shan, ang maliwanag na kalangitan ay naging ganap na kadiliman, halos hindi nila makita ang kanilang sariling limang daliri nang sumabog ang isang napakalaking makamulto na enerhiya na parang mga higanting alon. Nagulat si Yao Shan, pagkatapos ay nakita niya ang mga masasamang espiritu na humahabol sa kanya. Ito, anong nangyayari? Si Yao Shan ay natakot at nagalit sa parehong oras, sa pamamagitan ng pag-aalburoto ng kanyang palad ay winasak niya ang mga masasamang espiritu na humaharang sa kanyang landas. Nang makitang epektibo ang kanyang pag-atake, nakahinga si Yao Shan ng maluwag. Buti na lang hindi nakakatakot ang masasamang espiritong iyon gaya ng poison corpse scarabs. Ito ay marahil isang uri ng ghost array, lahat ay mabilis na lumabas at umalis. Umalangaw ang boses ni Geje. Gayunpaman, tulad ng paalala ni Geje sa mga elder, isang matinding sakit ang nagmula sa isa sa mga braso ni Yao Shan, pagkatapos ay nagsimulang mamanhid at mabigat ang kanyang katawan. Ito ay... Si Yao Shan ay tinamaan ng takot nang makita sa gilid ng kanyang mata ang isang kahig ng poison corpse scarab na umaaligid sa kanya. Iligtas mo ako, Elder Geje, kayong lahat, iligtas mo ako. Napasigaw si Yao Shan sa desperasyon, ngunit ang sumagot sa kanya ay ang mga hiyawan ng hindi mabilang na masasamang espiritu. Nang makitang walang tumulong sa kanya, nagalit si Yao Shan, Geje, Jiangxi, mga bastos, lahat kayo ay mamamatay ng malungkot. Nagsimulang magmura si Yao Shan dahil mamamatay na rin siya, wala siyang pag-aalinlangan na nagsasalita sa kanyang isip. Si Geje, Jiangxi, at ang iba pang mga deity Templar Elder ay nagalit nang marinig ang pagmumura ni Yao Shan sa kanila, ngunit sa sandaling ito ay wala na silang oras para abalahin siya. Ang ghost array na ito ay isa na inilatag ni Huang Xiaolong gamit ang Supreme Ghost Flag. Inaasahan na ni Huang Xiaolong na susubukan na tumakbo ng mga deity Templar Elder na iyon, kaya sa sandaling kumilos ang mga taong iyon para tumakbo, kinuha ni Huang Xiaolong ang Supreme Ghost Flag, agad na inayos ang Sea of Devils and Ghosts Array. Pinanood ni Huang Xiaolong si Yao Shan na tumalon at nagmura sa loob ng hanay at naisip siya, pagkatapos ay naalala niya ang lahat ng poison corpse scarab mula sa hanay. Si Yao Shan, na nagmumura hanggang sa nilalaman ng kanyang puso, ay biglang napansin na ang mga poison corpse scarab na kumakalat patungo sa kanya ay umatras, iniwan siyang nataranta, ano ang nangyayari? Pagkatapos ay napuno siya ng kagalakan, maaaring hindi binalak ni Huang Xiaolong na patayin siya ng mabilis. Gayunpaman, sa isang segundo, si Yao Shan ay nilamon ng hindi mabilang na masasamang espiritu na nalunod sa kanila. Walang katapusang umalangaw sa hanay ang miserableng pag-iyak ni Yao Shan.
Ilang sandali lang ang lumipas at si Yao Shan ay napunit at nilamon ng mga masasamang espiritong iyon, ang kanyang kaluluwa ay sinipsip ni Huang Xiaolong sa bandila, binura ang kanyang kamalayan gamit ang ghost aura sa loob ng Supreme Ghost Flag. Matapos harapin ang kaluluwa ni Yao Shan, bumaling si Huang Xiaolong kay Geje at sa iba pa. Sa puntong ito, lumabas na si Geje mula sa hanay ng mga multo, napunit ang espasyo at tumakas kasama si Jiang Shi at ang iba pang mga elder. Sa kabila nito, nagawa ni na Zhao Shu at Zhang Fo na harangin ang dalawa sa mga deities Templar Elders. Ang dalawang iyon ay nakatagpo ng parehong kapalaran bilang Yao Shan, ang kanilang mga laman at buto ay napunit at nilamon ng masasamang espiritu, samantalang ang kanilang mga kaluluwa ay sinipsip sa Supreme Ghost Flag na nabura ang kanilang kamalayan, naging isa sa mga Ghost Spirit ng Supreme Ghost Flag. Nakuha ni Huang Xiaolong ang Supreme Ghost Flag. Sovereign, dapat ba nating habulin? Tumayo si Zhao Shu sa likod ni Huang Xiaolong at nagtatanong. Tumingin si Huang Xiaolong sa direksyon na tumakas si Geje at umiling, sinabing, hindi na kailangan. Sa simula pa lang, hindi niya pangunahing layunin ang pagpatay kay Geje, kung tutuusin, si Geje ay isang pinakamataas na dalubhasa sa realm ng late 10th Order Saint. Bagamat nakatakas sina Geje, Jiang Shi, at dalawa pang elder, nagawa niyang patayin ang 7 elder ng deities Templar, ito ay isang ani. Ngunit muli, ito ay interes lamang. Sa pag-iisip kay Lokay, si Huang Xiaolong ay tumangala sa langit, hindi mamulong sa kahit na sino, huwag kang mag-alala bro, darating ang araw na lilipulin ko ang mga deities Templar sa mga ugat at papatayin ko si Limolen gamit ang aking mga kamay para ipaghiganti ka. Inilagay ni Huang Xiaolong ang mga special na singsing na nakolekta niya mula sa 7 deities Templar Elders. Pagharap ni na Zhao Shu at Zhang Fo, sinabi niya, let's go. Lahat ng tatlong tao ay umalis sa Luotong Kingdom. Naniniwala si Huang Xiaolong na ang salita ng labanang ito sa Luotong Royal City ay kakalat na parang apoy sa Snowwind Continent, Starcloud Continent, at maging sa Ten Directions Continent, tulad ng labanan sa Rising Sun City. Pagkaraan ng mahabang panahon pagkaalis ng grupo ni Huang Xiaolong at ng grupo ni Geje, unti-unting lumapit sa bakuran ng palasyo ang mga disipulo ng maswerteng pamilya na nakaligtas. Nakinggulat nilang lahat nang makita ang mga gumuhong at nawasak na mga gusali ng palasyo dahil sa shockwaves ng labanan. Wala nang Luotong Palace. At may malaking butas sa square ground na pumuno sa kanila ng pangamba. Hindi nagtagal pagkatapos umalis sa Luotong Royal City, si Huang Xiaolong, Zhao Shu, at Zhang Fo ay tuluyang umalis sa teritoryo ng Luotong Kingdom. Sovereign, Geje at ang mga taong iyon ay tumakas, ang bagay tungkol sa pagkontrol mo sa Poison Corp Scarabs ay kakalat sa buong martial spirit world sa maikling panahon. Habang nasa daan, nagsalita si Zhao Shu. Nakita ni Huang Xiaolong ang mga pag-aalala ni Zhao Shu, ayos lang, maaaring ito ay isang magandang bagay. Sa pagkalat ng usapin, magiging mas kaunti ang mga tao na maglakas loob na magtago ng mga lihim na motibo sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Huang Xiaolong ay mayroong Poison Corp Scarab na maaaring pumatay sa mga high-level na Saint Realm Warriors. Sa kabilang banda, si Geje, Jiang Shi, at ang dalawang elder ay tumakas ng buong lakas, lumipad ng napakabilis ng ilang oras. Pagkatapos lamang na matukoy na hindi sila hinabol ni Huang Xiaolong ay nangahas silang huminto upang magpahinga sa isang tigang na burol, hinihingal ang mga buhay sa kanila. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 373. Deities Templar Temple Preceptor, Ying Tian. Kawakas ay huminto upang magpahinga, si Geje at ang iba pang 3 deities Templar Elders ay sobrang pangit ng mga ekspresyon. Matagal na walang umimik sa kanilang apat. Elder Geje, ano ang gagawin natin ngayon? Ilang sandali pa, nagsalita si Jiang Shi, binasag ang matinding katahimikan. Tumingin si Geje sa langit, medyo walang magawa, bumalik muna tayo sa deities Templar. Hindi maiiwasan na makatanggap sila ng parusa mula sa Temple Preceptor sa sandaling bumalik sila.
Hindi ko inaasahan na si Huang Xiaolong, ang pump na iyon, ay makokontrol ang isang bagay tulad ng Poison Corp Scarabs. Kumunat ang mga kilay ni Jiangxi, napakahirap na patayin siya sa hinaharap. Tumango si Geje bilang pagsang-ayon, isang liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata, paano nagawa ng batang iyon. Tumutukoy sa kakayahan ni Huang Xiaolong na kontrolin ang mga Poison Corp Scarab na iyon. Umiling si Jiangxi, dapat ito ay isang uri ng cultivation technique. Noong sinaunang panahon, kayang kontrolin ng Ghost King ang daan-daang libong masasamang espiritu, ngunit hindi pa ako nakarinig ng isang cultivation technique na maaaring gamitin para kontrolin ang mga sinaunang makamandag na nilalang tulad ng Poison Corp Scarabs. Maaaring ito ay Beast Taming Art ng Ten Directions Continent. Isa pang Deities Templar Elder ang gumawa ng hula. Ang Beastmen sa Ten Directions Continent ay mayroong isang uri ng Beast Taming Art na nagpapahintulot sa kanila na kontrolin ang mga demonyong hayop. Tinanggihan ni Geje ang ideya, umiling-iling, malamang na hindi, ang Beast Taming Art ay magbibigay daan sa isang tao na kontrolin ang dalawang demonyong halimaw. Hayaan mo muna ngayon, dapat tayong magmadaling bumalik sa templo at iulat ang bagay na ito sa Temple Preceptor, kasama ang Temple Preceptor's Divination Art, tiyak na matutukoy niya ang dahilan. Sumangayon si Jiangxi at ang dalawa pang elder. Nang walang karagdagang pagkaantala, ang apat ay nawala mula sa tigang na burol sa isang kisap mata na lumilipad ng napakabilis. Pagkaraan ng 10 araw, nilisan nila ang Snowwind Continent pagdating sa gilid ng malawak na dagat. Ang mabangis na unos ay bumuo ng isang natural na barikada sa gilid, ang mga itim na daloy ng enerhiya ay lumutang sa hangin, nagwawala at pagkatapos ay nag-iipon muli, naglalabas ng aura ng kamatayan. Ito ang isa sa pinakamalaking ipinagbabawal na lupain ng Martial Spirit World, ang Death Sea Gorge. Ang punong tanggapan ng Deities Templar ay talagang matatagpuan sa itaas ng Death Sea Gorge. Mula sa Dead Sea Gorge, lumipad sina Geje, Jiangxi, at ang dalawang elder sa isang mali-mali na pattern na may mga pagliko at pagliko ng ilang oras bago makarating sa isang isla. Ang islang ito ay isang malaking irregular na globo tulad ng isang piraso ng lupa na umaaligid sa ibabaw ng Death Sea Gorge. Sa isla, ang mga sinaunang puno ay nakatataas sa kalangitan, ang kakaibang hitsura ng mga demonyong hayop ay maaaring makita na lumilipad sa paligid ng isla na naglalabas ng pamimilit na tila nagmula sa isang sinaunang panahon. Nang makita ni Geje, Jiangxi, at ng dalawang elder ang kakaibang mukhang demonyong halimaw na ito, may takot sa kanilang mga mata. Maging si Geje, isang Piclate 10th Order Saint Realm ay nagpakita ng takot sa harap ng mga demonyong halimaw na ito, mahuhulaan ng isa ang lawak ng kanilang takot. Ang apat na tao ay maingat na lumapit sa isla, lumapag sa lupa nito. Pagdating sa isla, naglakad ang grupo ng apat sa makapal na kagubatan, na nakarating sa tuktok ng bundok makalipas ang isang oras. Sa tuktok ng bundok na ito ay isang engranding mukhang palasyo. Ang apat na tao ay dumiretso sa pinakamataas na tuktok sa pamamagitan ng paglalakad. Sa isla na ito, kahit na may mga pagkakakilanlan ng apat na tao, maaari lamang silang maglakad. Sa kalagitnaan, nakasalubong ng apat ang isang gwapong binata na nakasuot ng gintong brocade na roba, mayroon itong isang pares ng matalas na mga tulis na tainga at asul na mga mata. Nagulat ang binata na tumakbo sa grupo ni Geje, Geje, hindi ba dapat ikaw ang nagbabantay sa Lootong Kingdom? Ano ang nagpapabalik sa iyo? Bahagyang namula ang mukha ni Geje. Si Jiangxi at ang dalawang elder ay lumapit sa pagbati kay Elder Liu Yang. Ang binatang ito ay isa sa mga dakilang elder ng Deities Templar, si Liu Yang. Higit pa rito, kabilang sa 10 Great Elders, si Liu Yang ay nirerango sa itaas ng Geje. Bahagyang tumango si Liu Yang sa 3 tao. Nagalinlangan si Geje bago sinabing, sumulte si Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Tumingin si Liu Yang sa apat na tao, nagtanong, nasaan ang ulo niya? Maliwanag, naisip niya na bumalik ang apat para dalhin ang ulo ni Huang Xiaolong. Walang salita ang makapaglalarawan sa nararamdaman ng apat sa sandaling ito, kaya walang sumagot.
Nang mapansin ang kakaibang ekspresyon sa apat na mukha, itinuro ni Liu Yang Jiangxi, magsalita ka, anong nangyari? Ano ang nangyari kay Yao Shan at sa iba pa? Si Jiangxi ay hindi nang ahas na itago ang katotohanan, sumagot ng tapat, si Elder Yao Shan at ang iba pa ay patay na. Ano? Nagulat si Liu Yang. Ang apat na tao lang sa kanyang harapan, kasama si Geje, ang nakabalik, ang iba ay namatay. Namatay ang 7 Saint Realm expert. Idinagdag ni Jiangxi, ang Huang Xiaolong na iyon ay kumokontrol sa mga nakakalaso na sinaunang insekto, ang Poison Corpse Scarabs. Mga laso na bangkay na scarab. Naging seryoso ang mukha ni Liu Yang. Nagpatuloy si Jiangxi na may malungkot na ekspresyon, oo, at hindi bababa sa 10,000 sa kanila. Si Elder Yao Shan at ang iba pa ay pinatay ng mga Poison Corpse Scarab na ito. Kung hindi dahil kami ay mabilis, malamang na kami rin ay magkakaroon. Naalala ang eksena ng mga elder na kinakain ng walang laman, naramdaman ni Jiangxi ang lamig na damaloy sa kanyang likod. Nagulat si Liu Yang. Mahigit 10,000 Poison Corpse Scarab. Ang bagay na ito ay dapat iulat sa Temple Preceptor sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Liu Yang na may marangal na mukha. Tumango si Geje. Ilang sandali pa, ilang tao ang nakatayo sa isang engranding bulwagan sa pangunahing tuktok. Sa master seat sa Grand Hall ay nakaupo ang isang binata, na ganap na nababalot ng itim na fog. Walang katapusang dagindong ang itim na ulap na naglalabas ng matinding nakamamatay na aura, na para bang ang tao sa loob ay isang mensahero ng kamatayan. Dahil sa itim na fog, natakpan ang mukha ng binata, ang tanging nakikitang katangian ay ang silhouette ay pag-aari ng isang binata. Isang magandang dalaga na may malamig na ugali ang nakatayo sa tabi ng itim na fog, nakasuot ng purong puting damit. Ang malamig na dalagang ito ay walang iba kundi si Lilo. Mahigit isang dekada na ang lumipas, ang walang muwang na kalinisan at malikot na liwanag ay ganap na naglaho sa kanyang mukha, nag-iwan lamang ng malamig na pag-iwas. Tinasabi mo na kinokontrol ni Huang Xiaolong ang 10,000 Poison Corpse Scarabs. Sa loob ng itim na fog, isang ethereal na boses ang tumunog matapos marinig ang iniulat. Ang boses ay tila kayang tumagos ng malalim sa kaluluwa ng isa. Oo, Preceptor. Mabilis na sumagot si Geje, sabay luhod, pakiusap, ibigay ang parusa ng subordinate na ito, Preceptor. Ang binata na nababalot ng itim na fog ay ang misteryosong deities Templar Temple Preceptor, si Ying Tian. Si Jiangxi at ang dalawang elder ay lumuhad din sa pangamba, humiling ng parusa. Sa puntong ito, isang napakalakas na kapangyarihan ang lumundag mula sa itim na fog. Bago ang kapangyarihang ito, ni Geje, Jiangxi, o ang iba pa ay walang lakas na lumaban. Sa isang iglap, 4 na figure ang itinapon palabas ng bulwagan. Ganun pa man, mabilis na napaluhod muli silang 4 na may dugong tumutulo sa sulok ng kanilang mga bibig. Isang nakakabinging katahimikan ng bumalot sa Grand Hall. Tumutulo ang pawis kay Geje at sa noo ng 3 elder. Umalis ka na. Muling umalangaw-ngaw ang boses mula sa itim na fog. Ang aming pasasalamat kay Preceptor sa pagligtas sa aming mga buhay. Nagliwanag ang mga mata ng 4 na tao, mabilis na nagpasalamat bago umalis sa bulwagan. Sa simula, si Lilo ay nakatayo nang hindi nagsasalita, walang kibo. Kahit na narinig niya ang pangalan ni Huang Xiaolong, walang palatandaan ng pagkilala, na para bang ito ay walang iba kundi isang pangalan, isang taong walang kaugnayan sa kanya. Pagkaalis ng grupo ni Geje sa Grand Hall, nagsalita si Temple Preceptor Ying Tian, Liu Yang. Sa engranding hapdo, umiling si Liu Yang bago sumunod, kaloob ng subordinate. Pangunahan ng 6 na elder, pumunta sa Star Cloud Continent's Azures Gate Headquarters sa Center Oblast, dalhin ang 15 set ng Divine Dragon Armor. Utos ni Temple Preceptor Ying Tian. Sabihin kay Limola na bigyang pansin ang mga kilos ni Huang Xiaolong sa lahat ng oras. Sa paglalakbay sa Ancient Dragon Clan Ruin sa Origin Forest, nagawang agawin ng Deities Templar ang 3 primordial Divine Dragon Corpses, gamit ang kaliskis ng dragon at balat upang pinuhin ang higit sa 12 set ng Divine Dragon Armor.
Matigas ang depensa ng Divine Dragon Armor, imposible para sa karaniwang makajos na sandata na tumago sa kanilang mga depensa. Oo, Preceptor. Magalang na sumunod si Liu Yang sa mga Divine Dragon Armors na iyon, hindi sila matatakot sa Poison Corp Scarabs. Kung si Huang Xiaolong ay lilito sa Star Cloud Continent Center Oblast, lahat kayo ay dapat magsikap na patayin siya at ibalik ang kanyang ulo sa akin. Isang matalim na kislap ang kumislap sa mga mata ni Ying Tian, kung hindi, lahat kayo ay hindi na kailangang bumalik. Isang lamig ang kumalat hanggang sa kaibuturan ni Liu Yang. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 374. Pagdaraan sa Imperyo ng Blessed Buddha. Bilang pagtupad sa utos ng Temple Preceptor, nagdala si Liu Yang ng 15 set ng Divine Dragon Armor at 6 na Deities Templar Elders at nagtungo sa Star Cloud Continent's Azures Gate Headquarters. Sa oras na ito, ang labanan sa Luotong Royal City ay umabot na sa Duanren Empire na kumalat sa mga kalapit na imperyo. Para itong buhawi na patuloy na lumaki na umaabot sa bawat sulok ng Snowwind Continent. Muli ay nabigla ang Snowwind Continent. Si Huang Xiaolong, na 3 taon nang nawawala, ay muling lumitaw. Sa pagkakataong ito, talagang pinatay niya ang 7 Saint Realm Deities Templar Elders ng sabay-sabay. Nang kumalat ang balita, ang epekto ay hindi bababa sa isang parusang langit na bumabagsak sa Snowwind Continent. Sa labanan ng Rising Sun City, pinatay ni Huang Xiaolong ang Deities Templar Elder Yao Fei. Ang kanyang pangalan ay umalangaw-ngaw sa buong Snowwind Continent, samantalang ngayon, 7 Saint Realm expert na. 7 Diyos Templar Elders. Sa mga pangunahing lansangan at maliliit na eskinita ng Snowwind Continent, pinag-uusapan ito ng lahat. Sa loob ng delicious restaurant sa Luotong Kingdom. Lahat kayo ay hindi nakakita ng eksena noong araw na iyon, ang Young Noble Divine Dragon ay nagwagayway lang ng kanyang mga kamay, pagkatapos ay so. Isa-isang nahulog ang mga deity Templar Elders. Ikinwento ng isang disipulo ng isang pamilya kung ano ang nangyari sa lahat ng tao sa paligid niya, ang mga kamay ay masigasig na gumagalaw, dumura na lumilipad kung saan-saan, siya ay nabigla sa punanibik, na parang ang mga deity Templar Elder na iyon ang pinatay niya sa halip. Ang partikular na alagad ng pamilya ay nagparehistro upang subukan para sa pagpili ng gwardya ng palasyo sa araw na iyon at sapat na mapalad na nakaligtas sa mga shockwave ng labanan. Paghinto dito, nilagok ng disipulo ang isang tasa ng Snow Moon Wine. Isang pakiramdam ng kasiyahan ang umusbong sa kanyang puso habang pinagmamasdan ang mga tao sa paligid na nakatingin sa kanya ng may pananabik. Anong nangyari pagkatapos noon? Hindi napigilan ng isang tao ang paghihimok. Pagkatapos, ang mga deity Templar Elder na iyon ay asar na takot, paano pa sila maglalakas loob na lumaban, lahat sila ay tumakas na ang kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti. Tinapos ito ng alagad na ito sa malalakas na halakhak, laway na lumilipad kung saan-saan, dama po sa mga mukha at damit ng karamihan. Ano naman pagkatapos nito? Ang parehong tao clamoured. Pagkatapos nito, tapos na. Nagkibit balikat ang alagad na iyon bilang tugon. Ang mga eksenang tulad nito sa Delicious Restaurant ay ni-replay sa maraming lugar sa mga kaharian at imperyo ng Snowwind Continent. Nakayang kontrolin ni Huang Xiaolong ang higit sa 10,000 Poison Corp Scarabs. Hindi ba't iyon ay masyadong makalangit? Mayroon na siyang God-binding ring at Absolute Soul Pearl, ngayon ay mayroon na siyang hukbo ng mga sinaunang Poison Corp Scarab. Kapag kinuha ni Huang Xiaolong ang posisyon ng Azures Gate Sovereign, ganap na kinokontrol ang Azures Gate, magkakaroon ng magandang palabas na naghihintay sa atin kapag lumaban siya sa Deities Templar. Sino ang nakakaalam kung aling panig ang magwawagi? Mahirap sabihin, ang lakas ng Deities Templar ay hindi natin maiisip. Bukod dito, may mga chismis na nagsasabi na ang Temple Preceptor ng Deities Templar ay nakalusot sa God Realm. Ang iba ay natigilan, ang iba ay natuwa, ang iba ay naghihintay ng may pag-asa sa papasok na magandang palabas. Siyempre, habang umiikot ang bulong-bulungan, ang mga bagay ay umabot sa mga bagong taas ng pagmamalabas.
Ang ilan ay nagsabi na si Huang Xiaolong ay may kontrol sa 1,000,000 poison corpse scarab, at ang mga numero ay patuloy na lumaki. Isa pang chismis na si Huang Xiaolong ay nagtataglay ng milyon-milyong masasamang dragon. Narinig ni Huang Xiaolong ang mga katawa-tawang pinalaking chismis na ito habang siya ay naglalakbay, at umiling ng walang magawang ngiti. Gayunpaman, ang mga dating nag-iisip na si Huang Xiaolong ay hindi nagkaroon ng pagkakataon laban sa Deities Templar ay nagsimulang magbago ng kanilang opinyon, at hindi na inisip na si Huang Xiaolong ay isa lamang itlog na kumakatok sa matigas na bato. Pag-alis sa Luotong Kingdom, binagala ni Huang Xiaolong ang kanyang bilis, naglalaan ng oras upang magsanay habang siya ay naglalakbay patungo sa Star Cloud Continent. Bago ito, nagawa lang niyang kontrolin ang 10 itim na sinaunang puppet sa ikatlong antas ng altar ng Linglong Treasure Pagoda, kaya sa paglalakbay na ito, naglaan ng oras si Huang Xiaolong para tatak ang natitirang 9 na itim na puppet. Umaasa sa kanyang kasalukuyang antas ng espiritual na puwersa, na kontrol na ni Huang Xiaolong ang lahat ng 19 na itim na puppet. Sa mga 19 na itim na puppet na ito, ang pinakamakapangyarihang puti ay ang huling ika-10 Order Saint Realm Strength. Tandaan, inilagay ni Huang Xiaolong ang dalawa sa pinakamalakas na itim na puppet sa kanyang tabi, hindi niya maaaring hayaang personal na kumilos sina Zhao Shu, Zhang Fu o ang kanyang sarili sa tuwing may mangyayari. Dalawang sinaunang Saint Realm puppet ay sapat na upang malutas ang karamihan sa mga problema. Kasabay nito, binuksan ni Huang Xiaolong ang ika-4 at ika-5 layer ng Linglong Treasure Pagoda. Sa ika-4 na layer ay talagang hindi mabilang ng mga pellets, karamihan sa mga ito ay grade 10, heaven grade, at mayroon ding malaking halaga ng divine grade. Ngunit ang mga ito ay mababang uri ng mga banal na pellet at walang gaanong epekto para kay Huang Xiaolong. Ang tunay na namangha sa kanya ay ang mga bundok ng mga spirit stone sa ika-5 layer ng Linglong Treasure Pagoda. Grade 3, Grade 2, at tambak ng Grade 1 spirit stones. Ang Grade 3 at 2 Spirit Stones ay hindi gaanong nagamit sa kanya, ngunit Grade 1 Spirit Stone ay ibang bagay sa kabuuan. Ang huling pagkakataon na siya ay nasa Dragon Tomb upang ilipat ang 12 kristal na estatwa ng primordial na banal na mga dragon sa makajos na Mount. Sumi, naubos na niya ang lahat ng kanyang Grade 1 na mga Spirit Stone bilang pinagkukunan ng enerhiya para sa 10 Buddha Formation. Grade 1 Spirit Stones ay isang bagay na labis niyang kulang. Pagkatapos ng mabilisang pag-scan gamit ang kanyang espiritual na puwersa, ang Linglong Treasure Pagoda na ika-5 layer ay naglalaman ng humigit kumulang 300 piraso ng Grade 1 na Spirit Stone, sapat na para tumagal siya ng mahabang panahon. Tayang naman at walang Heaven Grade Spirit Stones. Bahagyang hinagpis ni Huang Xiaolong sa loob. Matapos niyang maranasan ang paggamit ng Grade 1 na mga Spirit Stone para i-activate ang 10 Buddha Formation, napansin ni Huang Xiaolong na hindi talaga nito maipapakita ang buong lakas ng formation kung mayroong Heaven Grade Spirit Stones. Naniniwala siya na ang 10 Buddha Formation ay magiging mas malakas. Si Huang Xiaolong ay mayroong isang piraso ng Heaven Grade Spirit Stone ngunit nagamit na niya ito. Matapos buksan ang ika-5 layer ng Linglong Treasure Pagoda, nais ni Huang Xiaolong na buksan din ang ika-6 na layer, para lamang malaman na ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi sapat upang masira ang seal na inilagay para sa ika-6 na layer, kaya maaari lamang niyang isantabi ang bagay. Sa ngayon, pinalot ng gabi ang lupa sa tahimik na kadiliman. Ang tatlong grupo ni Huang Xiaolong ay huminto upang magpahinga sa ilang, isang maliit na apoy na nagninangas. Nakaupo malapit sa nagninangas na apoy, kinuha ni Huang Xiaolong ang singsing na Ghost King na nakuha niya mula sa cultivation cave ng Ghost King. Sa ilalim ng liwanag ng apoy, ang singsing ay kumikinang ng isang madilim na kulay lila na liwanag. Ang dalawang masamang dragon na inukit sa singsing ay lumitaw na masama at masama. Sa mga araw na ito, hinanap ni Huang Xiaolong ang espasyo sa loob ng ring gamit ang kanyang espiritual na sentido, ngunit sa kabila ng maraming pagtatangka, hindi pa niya natagpuan ang maalamat na Ghost King Sutra. Sa loob ng singsing ng Ghost King, maliban sa mga Ghost King na iyon, mayroon lamang ang karagatang iyon ng dugo. Sa buong panahon, ang intuition ni Huang Xiaolong ay nagsabi sa kanya na ang karagatan ng dugo ay hindi gaanong simple, tiyak na nagtatago ito ng ilang lihim sa kaibuturan nito. Si
Sinubukan niya ang iba't ibang paraan, ngunit nabigo pa rin na galugarin ang ilalim ng karagatan ng dugo. Tinalikot ang singsing ng Ghost King sa loob ng ilang oras, itinago itong muli ni Huang Xiaolong na iniwang ang sikreto ay tuklasin sa ibang pagkakataon. Soberano, hindi kalayuan ang Blessed Buddha City, dapat ba tayong manatili ng kaunti pa doon? Nagsalita si Zhao Shu. Malungkot na tumango si Huang Xiaolong, oo, mananatili tayo ng ilang araw sa Blessed Buddha City. Sa taong iyon, kung hindi dahil sa ibinigay sa kanya ng Blessed Buddha token na si Shi Fantian, hindi na sana makapasok si Huang Xiaolong sa Blessed Buddha Cavern, at pagkatapos, hindi na niya ito magagawa. Hanapin ang makajos na Mount Sumi. Dahil nahanap niya ang makajos na Mount Sumi kaya mabilis na tumaas ang lakas ni Huang Xiaolong, kung hindi banggitin ang pagpasok sa Saint Realm, malamang na hindi niya maabot ang Xiantian 10th Order. Sa makatuwid, si Huang Xiaolong ay palaging nakakaramdam ng utang na loob kay Shi Fantian. Dahil siya ay dumadaan, magalang lamang na bisitahin si Shi Fantian. Sa pag-iisip kay Shi Fantian, hindi maiwasan ni Huang Xiaolong na alalahanin ang pag-uusap ni Exi Puti tungkol sa numero 1 kagandahan ng Snowwind Continent, si Shi Xiaofei. Si Shi Xiaofei ay anak ni Shi Fantian. I wonder if the Shi Xiaofei that Exi Puti mentioned is really as stunning as that guy claimed. Lihim na tumawa si Huang Xiaolong, buti sana kung nandito ngayon si Exi Puti. Unti-unting hamupa ang dilim ng sumikat ang liwanag ng umaga sa abot tanaw. Si Huang Xiaolong, Zhao Shu, at Zhang Fu ay bumangon, lumipad patungo sa Blessed Buddha City. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 375. Malambot na tofu. Makalipas ang kalahating oras, dumating ang tatlong grupo ni Huang Xiaolong sa Blessed Buddha City. Ilang taon bago nito, pumunta si Huang Xiaolong sa Blessed Buddha Empire upang hanapin ang makajos na Mount Sumi, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makita ang Blessed Buddha Imperial City. Pagpasok pa lang niya sa Blessed Buddha City, agad na naramdaman ni Huang Xiaolong ang mayamang Buddhism energy sa hangin. Ang Budismong enerhiya na ito ay hindi nagmula sa mga tao, ito ay natural na nabuo sa pamamagitan ng mga taon ng Budismong akumulasyon ng enerhiya. Nakahilera sa mga kalye ang mga hanay ng mga tindahan, ngunit halos lahat ng mga ito ay may kaugnayan sa Buddhism sa isang paraan o iba pa, ang ilan ay nagbebenta ng mga estatwa ng Buddha, ilang bagay na nauugnay sa relihiyon ng Buddha, at ang iba ay mga kasanayan sa pakikipaglaban batay sa enerhiya ng Budismo. Siyempre ang mga kasanayan sa labanan ay karaniwang mababa ang grado. Hindi makapasok sa mga mata ni Huang Xiaolong ang mga grado ng mga kasanayan sa pakikipaglaban, gayunpaman, dahil sa pag-usisa, pumasok siya sa isang random na skill shop kasama sina Zhao Shu at Zhang Fu, binaliktad ang ilang mga manual ng kasanayan sa labanan. Malapit nang magtanghali pagkatapos ng ilang oras na pamamasyal sa lungsod. Nang lumakad sila sa isang malaking restaurant na tinatawag na Buddhist House, pumasok silang tatlo sa loob ng premise. Natikman na ni Huang Xiaolong ang Snow Moon Wine ng Luotong Kingdom, Duanren Empire's Sapidity Wine, at Rising Sun City's Origin Wine, ngunit hindi pa niya natikman ang alak na gawa ng mga Budista. Isang mabangong aroma ang nanunukso sa kanilang mga ilong nang pumasok sila sa restaurant. Ito ay naiiba sa anumang alak na naamoy ni Huang Xiaolong noon, puro base lamang sa halimuyak na ito, maaari nang makasigurado na ang alak na ibinebenta dito sa Buddhist house na ito ay magiging maganda. Dahil sa dalawang malalaking sinaunang puppet na nakasunod sa likod ni Huang Xiaolong, agad nilang naakit ang atensyon ng mga tao nang lumitaw sila sa loob, hindi maiiwasan ang mga kakaibang bulong at titig. Bagamat ang dalawang puppet ay pinagtagpo ang kanilang Saint Realm aura, ang 4 na metrong taas at matibay na pangangatawan lamang ay nagbigay ng sapat na presyon sa iba pang mga customer sa loob. Iyan ba ang mga beastmen mula sa 10 Directions Continent? Nakatitig ang isang tao sa dalawang malalaking silhouette sa likod ni Huang Xiaolong, medyo nabigla. Hindi, ang beastman ay may ilang pagkakatulad sa lahi ng demonic beast, malinaw na ang dalawang taong ito ay hindi beastman. Ang taong parehong mesa gaya ng sinabi niya.
Mahirap isipin na may isang taong napakatangkad sa mundong ito. Nagulat ang isang customer. Ngumiti lang si Huang Xiaolong at tinalikuran ang mga komentong ito habang siya, sina Zhao Shu, at Zhang Fu ay nakahanap ng mesa malapit sa bintana at naupo. Ang dalawang higanting pupe ay nakatayo sa likod ni Huang Xiaolong. Ilang sandali pa, lumapit ang waiter ng restaurant sa mesa ni Huang Xiaolong, ano ang gustong i-order ng ilang lord. Nagsalita si Huang Xiaolong, isang mesa ng mga pinggan, ang pinakamaganda mo. Magdala muna kayo ng 3 pitchel ng pinakamasarap na alak sa inyong restaurant. Magdala muna kayo ng 3 pitchel. Natigilan ang waiter. Hindi na nagsalita pa si Huang Xiaolong nang makita ang reaksyon ng waiter, naglagay ng nakabukas na special ring sa mesa nang walang ibang salita. Sa loob ng singsing, nakatambak ang mga gintong barya sa mataas na bundok, halos mabulag ang waiter sa kanilang kislap. Si Huang Xiaolong ay nakatagpo ng parehong sitwasyon ng maraming beses. Tamang-tama, nang makita ng waiter ang kumikinang na mga bundok ng ginto sa loob ng special ring, nanginginig ang kanyang mga binti na parang malapit ng maiihi ang sarili. Walang ibang salita ng kalokohan, ang waiter ay nagdahilan at nagmamadaling umalis upang dalhin ang order ni Huang Xiaolong. Hindi nagtagal ay bumalik ang waiter na may dalang tray na puno ng pinakamasarap na pagkain at 3 pitchel ng pinakamasarap nilang alak. Tinundan ng alak na ito ang pangalan ng restaurant at tinawag itong Buddhist House. Pinuksan ni Huang Xiaolong ang selyo, pinalo ang mga mangkok ng alak kasama sina Zhao Shu at Zhang Fu. Sa pag-slide pababa, ang malalim na mausok na halimuyak ng alak ay nanunukso sa kanilang panlasa, maanghang ngunit malambot, na may dalang tahimik na aftertaste na nagdulot ng pananibik sa mga tao para dito. Hindi masama ang alak na ito. Pinuri ni Huang Xiaolong. Bagamat hindi ito kumpara sa origin wine ng Rising Sun City, gayunpaman, masarap itong alak. Sina Zhao Shu at Zhang Fu ay tumango bilang pagsang-ayon, ang tatlo ay nag-uusap habang umiinom. Sa ilang mga punto, pumasok ang isang malaking kaldero na lalaki, na may 4 na gwardiya na sumusunod sa kanya. Ang nakakakiliti sa nakakatawang buto ni Huang Xiaolong ay ang mga katangian ng lalaking ito na may kaldero, maliliit na mata, malaki ang ilong, malapad na bibig, at manipis na kilay na parang babae. Hindi sa banggitin ang malaking potbelly na iyon ay malamang na maaaring maglaman ng isang malaking bar aisles ng tubig. Matapos makapasok sa premise, pumili ng mesa ang lalaking may tiyan at umupo. Gayunpaman, mabilis na inilibot ng kanyang mapupungay na mga mata ang paligid at nang mamataan niya ang dalawang higanteng pupe sa likod ni Huang Xiaolong, nagliwanag ang pares ng maliliit na bidi ng mga mata nang makakita siya ng malaking kayamanan. Tumayo ang matabang lalaki at naglakad patungo sa mesa ni Huang Xiaolong. Napansin ni Huang Xiaolong ang mataba na naglalakad patungo sa kanya na may mapupungay na mga mata na nakatitig sa dalawang dambuhalang puppet sa likod niya at naguguluhan siya. Nakilala ba ng chubby na ito ang mga puppet sa likod niya? Ang mga higanting puppet na iyon mula sa Linglong Treasure Pagoda ay pino mula sa Ancient Golden Giant Tribe, ang mga taong may matalas na paningin upang makilala sila ay kakaunti sa bilang. Maging sina Zhao Shu at Zhang Shu ay naguguluhan sa ginawa ng lalaki. Sa ilang hakbang, ang mataba ay umabot sa harap ni Huang Xiaolong, "Kuya, ito ba ay dalawang bantay mo?" Tanong niya, nakaturo ang isang daliri sa dalawang higanting puppet. Natigilan si Huang Xiaolong, pagkatapos ay tumango siya, "Tama." Hindi niya mawari ang intensyon nitong tanong. Tumawa ang mataba, "I wonder if this brother will be sell these 2 guards, I want to buy them." Napatulala ito kina Huang Xiaolong, Zhao Shu, at Zhang Fu. Tiningnan ni Huang Xiaolong ang maliliit na mata ng mataba na nanliit sa mga pinong linya habang siya ay nakangiti, nakaramdam ng saya, tinanong niya, "Sigurado ka bang gusto mong bumili?" Maraming pag-iisip ang pumasok sa isip ni Huang Xiaolong nang makita niya ang mataba na naglalakad palapit sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na ang mga mata ng lalaki ay nakatutok sa kanyang mga higanting puppet. Tama iyan. Umalaklak ang matabang lalaki. "Bakit mo gustong gawin itong dalawang bantay ko?" Tanong ni Huang Xiaolong. Talagang curious siya kung bakit gustong bilhin ng mataba na ito ang kanyang mga higanting puppet,
Ang kabilang panig ay isa lamang Hautian 8th Order, kaya imposibleng makita niya na ang dalawang higanting puppet sa likod niya ay may lakas ng 10th Order Saint Realm Expert. Kung nakikita niya ito, hindi siya maglalakas loob na magkaroon ng ganoong pag-iisip. Napangiti ang matabang lalaki dahil ang ganda nitong dalawang bantay mo. Ang astig. Hindi na napigilan ni Huang Xiaolong, Zhao Shu, at Zhang Fo ang kanilang pagtawa. Gayunpaman, dapat aminin ng isa, ang 2 na metrong taas na higanting mga puppet ay talagang mukhang cool na nakatayo doon. Napailing si Huang Xiaolong sa pagtawa, hindi mo kayang bayaran itong 2 higanting gwardya ko. Ang sinabi ni Huang Xiaolong ay isang katotohanan. Isang eksperto sa Saint Realm, kahit isang imperyo ay hindi kayang bumili, hindi pa banggitin ang isang 10th Order Saint Realm. Gayunpaman, tila hindi naintindihan ng mataba ang kahulugan ni Huang Xiaolong, nag-alok ang kanyang malambing na boses, 1,000,000, paano ito? 1,000,000. Lumingon ang mga customer sa paligid, nanlalaki ang mga mata sa pagtataka. 1,000,000, kahit na sa Blessed Buddha Empire ng Blessed Buddha Imperial City, ito ay isang malaking bilang. Nang makita ang reaksyon ng mga tao sa paligid niya, nagpakita ng kampante na tingin si Fatty. Umiling si Huang Xiaolong. Nang mapanood ang reaksyon ni Huang Xiaolong, natigilan ang matabang lalaki, at idinagdag, ang ibig kong sabihin ay 1,000,000 para sa isa, 2 para sa 2,000,000. Umiling-iling pa rin si Huang Xiaolong bilang pagtanggi, kung hindi dahil walang masamang hangarin ang mataba na ito, maaga pa sana niya itong pinaalis. Nang makitang tumanggi pa rin si Huang Xiaolong sa kanya, sumili ang pagkadismaya sa kanyang mga mata, nang ang mataba ay malapit nang bumalik at bumalik sa kanyang mesa, isang boses ang biglang tumunog, ang pagiging matangkad ay hindi nangangahulugan ng mga bagay, sino ang nakakaalam, marahil ang mga gwardya na ito. Mabuti lamang sa ibabaw, ngunit walang lakas. Ang paglabas ng mga gwardya na tulad nito, maaari lamang magpanggap na call sa isang maikling panahon, kung ang isang tunay na labanan ay sumiklab, marahil sila ay walang iba kundi malambot na tokwa at mamatay sa isang hampas. Puno ng panunuya ang boses. Walang alinlangan, ang malambot na toko na tinutukoy ay ang 2 higanting puppet ni Huang Xiaolong. Napatingin si Huang Xiaolong at ang lahat, ang nagsalita ay isang binata na nakasuot ng marangyang brocade na damit, makapal na grasa ang buhok, at maputlang puting mukha. Ito ang pinakamatandang young master ng Chen family, si Chen Luoguang. May nag-blur. Nang marinig ito, tumindi ang mukha ng karamihan sa mga customer, halatang may reputasyon ng Chen family's eldest young master sa Blessed Buddha City. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 376. Soft tofu pa rin. Chen Luoguang. Habang pinapanood ang reaksyon ng mga customer sa paligid, nahulaan ni Huang Xiaolong na ang tinatawag na Chen Luoguang na ito ay hindi mababa. Pamilya Chen. Biglang may pumasok sa isip ni Huang Xiaolong, itong si Chen Luoguang ay malamang na siya ring disipulo ni Chen family. Chen family, isa sa mga super family ng Blessed Buddha Empire, parallel sa Yao at Exi family sa Duanren Empire. Noong taong iyon, nang narito si Huang Xiaolong sa paghahanap sa makajos na Mount Sumi, sa panahon ng binyag ng Blessed Buddha altar na may lakas ng Budismo, nakilala niya ang isang disipulo ng pamilyang Chen, si Chen Dingyuan. Sa oras na iyon, si Chen Dingyuan ay nagseselo sa Huang Xiaolong na pinili ng Blessed Buddha altar at palihim na pumutok ng mga makamandag na karayom kay Huang Xiaolong sa dilim, ngunit nabigo. Nang maglaon, pagkatapos na matagpuan ni Huang Xiaolong ang makajos na Mount Sumi, binisita niya ang Chen Mansion at pinatay si Chen Dingyuan bago umalis sa Blessed Buddha Empire. Sino si Chen Dingyuan para sa iyo? Tumingin si Huang Xiaolong kay Chen Luoguang, nagtanong ng wala saan. Natulala si Chen Luoguang saglit, hindi niya inaasahan na itatanong ito ng binata. Si Chen Dingyuan ang aking nakababatang kapatid. Idinagdag ni Chen Luoguang, dahil kilala mo ang aking nakababatang kapatid, upang bigyan siya ng mukha, bibigyan kita ng pagkakataon.
Sa paghusga sa kanyang saloobin, tila naisip niya na sina Huang Xiaolong at Cheng Dingyuan ay isang kasama ng kanyang kapatid. Napangiti si Huang Xiaolong nang marinig iyon, anong pagkakataon? Sinabi ni Chen Luoguang, ang pinakaayaw ko ay ang pagpapanggap ng iba na call sa harap ko. Sa kanyang mga mata, ang layunin ni Huang Xiaolong na dalhin ang dalawang napakalaking gwardiya sa labas ay walang iba kundi ang pagpapakitang gilas. Ang panunood ng iba na nagpapakitang gilas sa kanyang harapan ay nakakasira lamang ng kanyang magandang kalooban. Ipinagmamalaki niyang itinuro ng isang daliri ang isa sa mga gwardiya sa likuran niya na nagsasabing, hanggat ang dalawang gwardiya sa likod mo ay makakatanggap ng isang pag-atake mula sa aking bantay, hahayaan kita. Nagkibit balikat si Huang Xiaolong nang walang pag-aalinlangan, paano kung matanggap ng mga gwardiya ko ang isang palad ng bantay mo nang hindi nasaktan? Hindi napigilan ni Chen Luoguang na mapangiti sa tanong ni Huang Xiaolong, tumingin siya sa likod sa kanyang bantay, sinabi lang ng batang ito na ang kanyang dalawang malambot na tofu guard ay madaling kunin ang iyong atake. Ang mga bantay sa paligid ni Chen Luoguang ay tumawa ng masama. Ang guard na pinili ni Chen Luoguang kanina ay lumabas mula sa grupo, nakatingin kay Huang Xiaolong na may mapagmataas na ekspresyon. Isang biglaang pag-aalsa ng enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan na bumalot sa restaurant na ikinaalarma ng mga customer. Nakakatakot na aura, isang Sian-Tian 10th Order expert. Sa loob ng restaurant, sumigaw ng malakas ang isang high-level na Sian-Tian expert. Expert ng Sian-Tian 10th Order. Ang iba ay namangha sa paghahayag na ito. Ang mataba na naglalayong bilhin ng dalawang dambuhalang puppet ni Huang Xiaolong ay labis na namangha kaya dali-dali siyang lumayo kay Huang Xiaolong, naghahanap ng kaligtasan sa gilid kung sakaling magkaroon ng sakuna ang mga isda sa parehong lawa, na ikinagalit ni Chen Luoguang. Nang marinig ang nagulat na mga bulalas na nagmumula sa buong paligid, lumubog ang ego ni Chen Luoguang. Sa paglalakbay na ito sa Blessed Buddha City kasama ang mga elder ng pamilya, inayos nila ang 6 na high-level na Sian-Tian Realm expert sa kanyang tabi bilang mga bantay, kasama nila ang dalawang Sian-Tian 10th Order expert. Kung ano ang kinakatawan ng isang Sian-Tian 10th Order expert, alam niya at ng lahat ng naroroon. Nagsalita si Chen Luoguang, tama, eksperto sa Sian-Tian 10th Order, bukod pa rito, isa siyang mid-Sian-Tian 10th Order. Tumugon sa pagtataka ng mga tao. Ikasampung utos ng mid-Sian-Tian. Ang isa pang alo ng masiglang hingal ay tumunog. Tumingin si Chen Luoguang kay Huang Xiaolong, paano? Iniisip mo pa ba na ang dalawang malambot mong tagabantay ng tokwa ay maaaring kumuha ng isang palad sa aking bantay? Nasabi ko na noon pa lang, walang ibig sabihin ang ipinanganak na matatag. Si Huang Xiaolong ay masyadong tamad na mag-abala sa napakaraming kalokohan, sinenyasan niya ang isa sa mga higanting puppet na tumingin. Pumakbang ang higanting pupe upang harapin ang gwardiya ni Chen Luoguang. Nang makita ito, ngumisi si Chen Luoguang, bata, ipapayo ko sa iyo na hayaan mong magkasabay ang pag-atake ng iyong mga gwardiya, kung hindi, huli na para sa pagsisisi sa huli. Tumayo ang higanting pupi sa harap ng bantay ni Chen Luoguang, ngunit ang gwardiya ni Chen Luoguang ay nakatayong mapagpakumbaba na yamakap sa kanyang mga braso, well, ay hayaan mong gawin mo ang unang hakbang. Sa sandaling natapos ang kanyang boses, itinaas ng higanting pupi ang kanyang kamay, hinampas ang ulo ng gwardiya, at ang bantay ni Chen Luoguang ay tila natulala, nakatayo doon ng hindi umiiwas. Ang pag-atake ng higanting pupi ay konektado sa isang welga. Sa isang kisap mata, isang kalunos-lunos na hiyawan ng bumalot sa hangin. Ang mga tao ay huminga ng malalim sa eksenang nasa harapan nila, ang Sian-Tian 10th Order Guard ni Chen Luoguang ay itinulak sa lupa gamit ang isang palad. Mula sa leeg pababa, ang katawan ng gwardya ay ipinasok sa lupa. Tungkol naman sa ulo ng guard, sumabog ito dahil sa impact, tumalsik ang dugo, buto at gray matter sa hangin na nagmentsa sa mukha ni Chen Luoguang. Isang palad lamang ang pumatay sa isang mid-Sian-Tian 10th Order. Ang mga mata ng karamihan ay halos mahulog mula sa kanilang mga socket habang nakatingin sa higanting puti. Totoong nangyari ang mga bagay tulad ng hula ni Chen Luoguang, patay sa isang palad.
Gayunpaman, ang mga posisyon sa pagitan ng dalawang panig ay lumipat. Napuno ng matinding katahimikan ng restaurant hanggang sa puntong ang pagtulo ng tubig ay mas malakas pa sa tibok ng puso ng isa. Ang mga mata na puno ng takot at pagsamba ay tumingin sa higanteng Popeye. Magagawang pumatay ng mid-Siantian 10th Order sa isang sampal lang, half-saint expert. Tanging mga half-saint na eksperto, ang pag-iral na pinakamalapit sa pinagpipitagan ng Saint Realm ang may ganoong kakayahan. Siyempre, walang nang-ahas na isipin na ang higanteng Popeye ay may lakas sa kaharian ng santo. Kabuong Blessed Buddha Empire, ang bilang ng mga Saint Realm expert ay mabibilang sa isang banda. Gayunpaman, ang mga eksperto sa half-saint ay isang malakas na puwersang humahadlang. Sa puntong ito, isang patak ng dugo ang damaloy sa mukha ni Chen Luoguang sa kabila ng talukap ng mata niya, pababa sa sulok ng kanyang bibig. Itinaas ang isang kamay upang punasan ng mainit na likido, nakatitig sa kanyang kamay, maliban sa pulang dugo, mayroong ilang malagkit na kulay abong bagay na dumidikit sa kanyang daliri, nasusuka si Chen Luoguang. Sa pagtingin sa kulubot na puting malagkit na bagay, si Chen Luoguang ay hindi nag-react sa una, isang segundo lang ay tinamaan siya nito. Utak. Nawala ang kulay mula sa mukha ni Chen Luoguang habang siya ay tumalon pabalik, sumisigaw sa tuktok ng kanyang mga baga na parang may pumutok sa kanyang puwitan ng bakal na martilyo. Habang siya ay tumalon palayo, si Chen Luoguang ay galit na pinunasan ang kanyang mukha, sa pamamagitan ng isang pag-swipe, ang mga piraso ng parehong puting malagkit na bagay ay dumilat sa kanyang mga kamay, kaya paulit-ulit siyang napasigaw. Siya ay maingat sa personal na kalinisan. Mula pagkabata hanggang ngayon, wala pa siyang na-encounter na ganito. Pinapanood si Chen Luoguang na tumatalon-talon na sumisigaw na parang isang babae, si Huang Xiaolong ay ninisyon at bumangon. Sumunod sina Zhao Shu at Zhang Fu. Lumapit si Huang Xiaolong kay Chen Luoguang. Si Chen Luoguang ay sumisigaw pa rin. Nang makita niya si Huang Xiaolong na papalapit, tumigil siya sa pagtalon at nagsimulang umatras sa gulat, "Ikaw, ano ang gusto mong gawin?" Tinitingnan ng bahagi ng isang takot na maliit na batang babae at hindi isang banayad na batang maharlika. Soft tofu pa rin ba ang bantay ko? Tanong ni Huang Xiaolong, ang kanyang ekspresyon ay nakadilat. Hindi siya. Galit na ikinaway ni Chen Luoguang ang kanyang kamay. Ang isa sa mga gwardiya ng Siantian Realm ni Chen Luoguang ay pumasok sa pagitan nina Chen Luoguang at Huang Xiaolong, pinangangalagaan si Chen Luoguang at sinabing, ang kapatid na ito, ang ating young lord ay ang kahalili ng Chen family. Sa pagkakataong ito ay pumunta kami sa Blessed Buddha City kasama ang aming patriarch at dalawang grand elder. Ang aming patriarch at parehong grand elder ay mga eksperto sa Saint Realm, sa sandaling sila ay mga bisita sa Taigan Prince Palace. Paano natin tapusin ang usaping ito sa puntong ito? Ang mga salita ng gwardiya ay tila magalang, ngunit ang pinagbabatayan ng banta kay Huang Xiaolong ay malinaw sa araw. Sa madaling salita, kung may nangyari sa kanilang young lord, ang kanilang patriarch at dalawang grand elder ay nasa Blessed Buddha City na ito, hindi makakatakas si Huang Xiaolong. Malamig ng inisyo ni Huang Xiaolong ang banta ng gwardiya. Ang isa sa mga higanteng Popeye ay humakbang ng malaki, ang isang palad ay nakalahad, na tumama sa dibdib ng gwardiya. Masyadong mabilis para sa kanya na depensahan at lumipad palabas ang katawan ng gwardiya, nang mahulog ang gwardiya sa kalye sa labas, bumukas ang dibdib, hindi na humihinga. Si Chen Luoguang ay lalong namutla habang pinapanood ito, nauutel, "Kuya, alang-alang sa aking nakababatang kapatid, huwag mo akong patayin." Nang marinig ng kabilang panig si Chen Dingyuan, napangiti si Huang Xiaolong. Akala talaga nitong si Chen Luoguang ay kaibigan niya ang Chen Dingyuan na iyon. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 377. Mapalad na templo ng Buddha. Para sa iyong nakababatang kapatid na si Chen Dingyuan. Panunuyan ni Huang Xiaolong. Oo. Nakita ni Chen Luoguang ang isang sinag ng pag-asa, tumango siya ng may sigla.
Alam mo ba kung paano namatay ang iyong nakababatang kapatid na si Chen Dingyuan? Ang malamig na boses ni Huang Xiaolong ay tumunog sa tainga ni Chen Luoguang. Natahimik si Chen Luoguang marahil dahil sa takot na miss niya ang kahulugan ng mga salita ni Huang Xiaolong, paano namatay ang aking nakababatang kapatid. Pagkaraan ng isang segundo ang kanyang mukha ay namumula, nakatitig kay Huang Xiaolong, maaaring. Ikaw. Ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Noong taong iyon, ang kanyang nakababatang kapatid na si Chen Dingyuan ay pinaslang sa maliit na patio ng Chen Mansion. Sa lahat ng mga taon na ito, hinahanap ng pamilyang Chen ang pumatay, ngunit hanggang ngayon, wala silang nakitang anumang pahiwatig. Ngayon, ang itim na buhok na binata sa kanyang harapan ay hindi nagsalita si Huang Xiaolong, binigyan ng higanteng pupe ng utos ng pagpatay. Ang mga sinaunang puppet ay kinokontrol ni Huang Xiaolong sa pamamagitan ng marka ng kaluluwa na binansagan niya sa kanilang kamalayan, sa simpleng pag-iisip, maipapasa niya ang kanyang order sa mga higanteng puppet. Sa harap ng natatakot na mga mata ni Chen Luoguang, ang dalawang higanteng pupe ay sumulong, ang kanilang mga kamay ay nakataas at bumagsak, na binaon muna ang mga paa ni Chen Luoguang sa sahig, na nagtatapos sa parehong paraan na ginawa ng unang gwardya. Mula sa leeg pababa, ang katawan ni Chen Luoguang ay nagdrill sa lupa, habang ang kanyang ulo ay sumabog sa pira-piraso. Ang natitirang apat sa mga gwardya ni Chen Luoguang ay natakot, gustong tumakas, ngunit ang dalawang higanteng pupe ay nagtama ng suntok sa kalawakan, na tumama sa kanilang lahat sa lupa. Nasaksihan ng mga tao sa paligid ang 7 tao na isa-isang pinatay, ngunit walang nang ahas na magbitaw ng kahit isang salita o kumilos. Tara na. Sabi ni Huang Xiaolong kina Zhao Shuo at Zhang Fu. Magkasabay na sumunod sina Zhao Shuo at Zhang Fu. Lumabas si Huang Xiaolong sa restaurant kasama sina Zhao Shuo at Zhang Fu na sumusunod sa likod. Umalis ang lahat na nagbigay kay Huang Xiaolong ng malawak na pwesto. Gayunpaman, habang dinadaanan ni Huang Xiaolong ang mataba, tinukso niya, gusto pa bang bilhin ng kapatid kung ito ang dalawa kong bantay? Halos lumundag ang mataba sa balat niya nang marinig iyon, nang hina ang kanyang mga tuhod, agad na bumagsak, na tila maiiyak na, no, I don't want, not right, kuya, iibig sabihin senior, nagkamali ako. Nanunukso lang si Huang Xiaolong, nang makitang sesubog na ang atay ng mataba sa takot, tumawa siya ng mahina. Hindi na mahirapan ang mga mataba, umalis silang tatlo sa restaurant. Pinagmasdan ng mataba ang 3 tao na umalis hanggang sa mawala ang kanilang mga figure sa paningin, nakahinga ng maluwag nang makitang hindi pinahirapan siya ni Huang Xiaolong. Parang may humihinga ng malamig na hangin sa kanyang leeg sa buong oras. Swerte, maswerte. Humihingal siya, ngunit walang nakakaalam kung ano ang swerte niya. Ilang sandali pagkaalis ni Huang Xiaolong, biglang sumabog sa matinding galit ang naunang patay na silent restaurant. Kumukulo ang atmosphere sa buong restaurant. Pinatay ang panganay na young master ng pamilya Chen. Para sa Blessed Buddha Empire, ito ay talagang nakakagulat na balita. Si Chen Luoguang ang kinikilalang susunod na kahalili ng Chen family, ngunit siya ay napatay sa paglalakbay na ito, iniisip ko kung paano gagantay ang Chen family. Paano pa sila gagantay? Tiyak na magagalit ang patriarch ng pamilyang Chen, sisigaw para sa buhay ng itim na buhok na binata na ipaghiganti ang kanyang anak. Pero, ibig sabihin ba ng lalaking itim ang buhok na iyon ay pinatay din niya si Chen Dingyuan? Sino ang nakakaalam kung ano ang pagkakakilanlan ng batang itim na buhok na ito, talagang may lakas ng loob siyang patayin si Chen Luoguang. Ang siklab na talakayan ay naganap sa bawat sulok. Sa kabilang banda, pagkalabas ng restaurant, sina Huang Xiaolong, Zhao Shu, at Zhang Fu ay naglalakad sa mga kalye. Ang nangyari sa restaurant ay nakalimutan na. Ang kanyang pangunahing layunin sa paghinto sa Blessed Buddha City ay bisitahin si Shi Fantian. Ang tatlo ay namamasyal ng walang ginagawa. Nang mapansin ng mga tao sa mga lansangan na nagmamadali patungo sa isang tiyak na direksyon, napukaw ang pagkamausisan ni Huang Xiaolong. Mayroon bang masiglang kaganapan sa direksyong iyon? Pinahinto lang niya ang isang random na tao sa kalye, nagtatanong kung ano ang nangyayari sa harap.
Bahagyang nagulat ang binatang iyon sa tanong ni Huang Xiaolong, napalingon ang kanyang mga mata sa dalawang higanteng figure sa likod ng itim na buhok na binata, hindi niya maiwasang tumingin muli, hindi ba alam ng kapatid na ito na ngayon ang kaarawan ni Blessed Buddha. Kaarawan ni Blessed Buddha. Huang Xiaolong kulit-ulit. Sa Blessed Buddha Empire, mayroon lamang isang tao ang maaaring tawaging Blessed Buddha at ang taong iyon ay ang nagtatag ng Blessed Buddha Empire, ang dating emperador ng Blessed Buddha Empire. Tama, Blessed Buddha's birthday, maraming tao ang pupunta sa Blessed Buddha Temple para magdasal at magsunog ng just stick sa Blessed Buddha Emperor. Sagot ng binata. Bukod dyan, bawat taon sa kaarawan ni Blessed Buddha, pupunta si Princess Shi Xiaofei sa Blessed Buddha Temple. Sa pakikipag-usap tungkol kay Shi Xiaofei, inilantad ng binata ang hitsura ng paghanga. Shi Xiaofei. Nagulat si Huang Xiaolong. Ang binata na iyon ay tumingin kay Huang Xiaolong na may nakakaunawang ngiti, "Bro, bakit hindi mo ako samahan? Tere na doon at tingnan mo, malamang hindi mo pa nakikita ang prinsesa natin, di ba?" Noong nakaraang taon ng Blessed Buddha birthday, nasulyapan ko mula sa malayo, pagkabalik ko, hindi ako makatulog ng maayos sa loob ng isang buwan. Hindi nakaimik si Huang Xiaolong, napakaganda talaga ng Shi Xiaofei na iyon. Hindi makatulog ng maayos sa loob ng isang buong buwan, hindi ba't ang pagmamayabang na ito ay medyo labis? Nang makita ang reaksyon ni Huang Xiaolong, nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding panlilisik, hindi ka naniniwala. Sa sumunod na segundo, napalitan ng alaala ang mukha ng binata, ang ganda. Sobrang ganda talaga. Kung si Prinsesa Shi Xiaofei ay handang magsabi ng isang pangungusap sa akin, isang pangungusap lamang, handa akong paikliin ang aking buhay ng 10 taon. Ang ekspresyon ng binata ay kahawig ng isang taong biglang nag-ihaw ng drumstick sa gitna ng disyerto, tumutulo ang laway mula sa kanyang bibig. Tumawa si Huang Xiaolong habang pinagmamasdan ang hindi nahihiyang ekspresyon ng binata, "Tere na, gusto ko ring tingnan." Palibhas ay nabinyagan ng Buddhism energy sa huling pagkakataon na narito siya, ayon sa mga salita ni Shi Fantian, si Huang Xiaolong ay maaaring ituring na isa sa mga disipulo ni Blessed Buddha Emperor. Dahil ganoon nga, dapat siyang maglakbay upang magsunog ng ilang joss stick para sa Blessed Buddha Emperor na ito. Ang binata ay lumabas mula sa kanyang pantasyang pagdinig na si Huang Xiaolong ay interesadong pumunta, tumatawa ng may katatawanan, ang binata ay natuwa, iyan ay mahusay. At hinailan ng binata ang kamay ni Huang Xiaolong, "Bro, kailangan nating makarating doon ng mabilis para pumili ng magandang lugar." Pumili ng magandang lugar. Walang magawa si Huang Xiaolong, marami bang tao sa Blessed Buddha Temple ngayon? Sabi ng binata, "Syempre, maraming tao, maraming babae, at mas maraming lalaki." Karaniwang pinupuntahan ng mga lalaki si Prinsesa Shi Xiaofei, kung hindi tayo magmadaling humanap ng magandang lugar, hindi pa banggitin si Prinsesa Shi Xiaofei, malamang na hindi natin makikita ang likuran ng kanyang mga kasambahay. Natawa sina Huang Xiaolong, Zhao Shu, at Zhang Fo sa sinabi ng binata. Gayunpaman, lahat ng maid sa tabi ni Prinsesa Shi Xiaofei ay magagaling na dilag, hindi naman masama kung makita natin ang puwitan ng kanyang mga kasambahay. Dagdag pa ng binata. Humisi si Huang Xiaolong. Habang si Huang Xiaolong ay patungo sa Blessed Buddha Temple, sa Taigan Prince Palace, ang patriarch ng pamilyang Chen, si Chen Chen, at dalawang Grand Elder ay nag-uusap, na magiliw na tumatawa kasama ang kanilang host nang makita niya ang isang gwardiya ng pamilyang Chen na tumatakbo sa bulwagan. Patriarch, masama. Si Chen Chen at ang dalawang Grand Elder ay agad na nagmukhang malungkot. Bago pa makapagtanong si Chen Chen, ang gwardiya ay umimik, may nag-report lang, pinatay ang panganay na batang Panginoon. Ano? Si Chen Chen at ang dalawang Grand Elder ay tumalon sa kanilang mga paa, madilim na ulap ang namumuo sa kanilang mga mukha. Maging si Prinsipe Taigan ay natulala. May nangahas talagang patayin ang panganay na young lord ng Chen family. Bukod dito, sila ay nasa Blessed Buddha City. Nasa Buddhist House Restaurant iyon, hanggang ngayon, nandoon pa rin ang bangkay ng eldest young lord. Dagdag pa ng Chen family guard na iyon. Tawag. I prick. I-click.
I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 378. The Blessed Buddha Temple. Ang Buddhist House. Isang matalim na kislap ang kumislap sa mga mata ni Chen Chen, na nagdahilan kay Prinsipe Taigan, kamahalan, magdedahilan muna kami. Nagsalita ang Prinsipe Taigan na iyon, may nangyari talagang ganito, Patriarch Chen, sasama sa iyo itong prinsipe, gusto ko ring makita kung sino ang napakapangahas na pumatay sa sikat ng araw sa loob ng Blessed Buddha City. Gamit ang isang brush ng kanyang manggas, isang malakas na pag-agos ng enerhiya ang pumipihit sa paligid niya. Walang duda, ang Prinsipe Taigan na ito ay isa ring eksperto. Ako ay lubos na may utang na loob sa iyong kamahalan. Kinuyam ni Chen Chen ang kanyang kamao ng may paggalang bago lumingon sa gwardya ng pamilya Chen, pangunahan. Pagkatapos, kasama ang mga Grand Elder at Prince Taigan, si Chen Chen ay nagmarcha palabas mula sa Taigan Prince Palace patungo sa Buddhist House Restaurant na may matinding momentum, tinatakot ang mga naglalakad sa lansangan. Dahil kasama nila si Prinsipe Taigan, mahigit 100 gwardya ng palasyo ng prinsipe ang nakasunod sa kanila na naglalabas ng nakakatakot na pressure. Ito ay si Prince Taigan. Nagtataka ako kung sino ang nag-alerto kay Prince Taigan. Tinong short-sighted bastard yan. Pero tingnan natin. Umalangaw-ngaw sa mga lansangan ng mga bulong at bulalas ng nakakasakit na pag-usisa. Si Prince Taigan ay nakababatang kapatid ni Emperor Shifantian, hawak niya ang kapangyarihan at mataas na katayuan sa Blessed Buddha Empire. Sa lalong madaling panahon, si Chen Chen at ang kanyang grupo ng mga eksperto ay dumating sa Buddhist House. Ang mga gwardya ng prinsipe ng palasyo ay kumalat, pinalilibutan ang perimeter nito sa mabilis, mahusay na sinanay na mga aksyon habang si Chen Chen at ang iba pa ay pumasok sa premise. Nagdala ang hangin ng makapal na amoy ng dugo na umiihip sa kanilang mga mukha sa pagpasok sa restaurant. Laming-galing si Chen Chen sa paligid at ang kanyang mga mata ay agad na naging escarlata, isang umiikot na mamamatay tao na aura ang lumabas sa katawan ni Chen Chen. Guamer. Nagmamadaling pumunta si Chen Chen sa bangkay ni Chen Luoguang, nabasa ng mga luha ang sahig. Bagamat sumabog ang ulo ni Chen Luoguang, nakikilala pa rin ni Chen Chen ang katawan ng kanyang anak sa isang sulyap. Nang makita ang bangkay ng kanyang anak, nawawala ang ulo, si Chen Chen ay nagalit, at puno ng matinding puot. Ang nakakasakit ng puso at isang cocktail ng mga negatibong emosyon ang nagpainit sa kanyang puso. Ang dalawang Grand Elder ng Chen family ay natigilan at nagalit nang makita ang walang ulo na bangkay ni Chen Luoguang, ang kalahati ng katawan ay nakabaon sa lupa. Maging si Prinsipe Taigan ay nabigla sa eksena. Si Chen Chen ay nagsikap na pigilan ang pagpatay sa kanyang puso mula sa pagsabog. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang matalas na kutsilyo, nagtanong siya, ilang tao ang mayroon sa kabilang panig. Sa oras na ito isang Chen family elder ang lumapit, tinanong ko ang may-ari, ang kabilang panig ay may 5 sa isang grupo, ngunit ang 2 gwardya lamang ng taong iyon ang umatake. Gayunpaman, ang matandang young master ay pinatay gamit ang isang palad, ayon sa sinabi ng may-ari, ang mga gwardya na iyon ay malamang na mga eksperto sa kalahating santo. Mga ekspertong half-saint. Lalong nanlamig ang tingin sa mga mata ni Chen Chen, bawat salita ay binibigkas sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, kahit sino pa sila, gusto ko silang patayin. Kahit na sila ay mga eksperto sa Saint Realm, dapat silang mamatay. Bumungad ang mga berdeng ugat sa ilalim ng balat ng kanyang mga kamay. Parehong Chen family Grand Elders ay walang sinabi, tulad ng sinabi ng kanilang patriarch, kahit sino pa ang kabilang panig, dapat silang mamatay. Nalaman mo ba kung saan sila nagpunta? Narinig ang malamig na boses ni Chen Chen. Sumagot ang elder ng pamilyang Chen na iyon, nag-imbestiga kami, pumunta sila sa direksyon ng Blessed Buddha Temple, ngayon ang Blessed Buddha's birthday, doon patungo ang mga taong iyon. Mapalad na templo ng Buddha.
Bumalandra ang hangarin sa pagpatay sa mga mata ni Chen Chen, tinitingnan ang bangkay ng kanyang anak, mahina siyang bumigkas ng isang panunumpa, Guanger, huwag kang mag-alala, sa ilang sandali dadalhin ni Itay ang kanilang mga ulo bilang mga handog sa iyong altar. Bumalik siya sa elder ng pamilya ng Chen, uutusan ng mga tao na ibalik si Yang Mastirat ang mga katawan dito. Oo, Patriarch. Magalang na sumunod ang matanda. Kaya naman, ang malaking assemblage ni Chen Chen ay umalis mula sa Buddhist House Restaurant patungo sa Blessed Buddha Temple na puno ng matuwid na momentum. Sa kabilang panig ng lungsod, inaakay ng binata si Huang Xiaolong patungo sa Blessed Buddha Temple. Habang nasa daan, nalaman ni Huang Xiaolong na ang pangalan ng pamilya ng binata ay Wang, na pinangalan ng Wang Dong, isang disipulo ng pamilya Wang ng Blessed Buddha Empire. Siyempre, hindi maikukumpara ang pamilya Wang sa pamilyang Chen. Nagtanong si Wang Dong, bro, saang pamilya ka galing? Wang Xiaolong, Wang family. Isang bakas ng pagdududa ang sumilay sa mga mata ni Wang Dong, Wang family. Maliwanag, sa kanyang pagkakaalam, walang pamilya na pinangalan ng Huang sa Blessed Buddha Empire, ngunit hindi niya itinuloy ang bagay na iyon. Natatawang tanong niya, bro Huang, saan mo nahanap ang dalawang gwardya na ito? Sa totoo lang, ang galing talaga nilang tingnan. Napangiti si Huang Xiaolong sa papuri ni Wang Dong, pabirong sinabi, talaga. Dinadala ko sila noon para manligaw ng mga babae. Pumalaklak si Wang Dong nang may pag-unawa, binigyan si Huang Xiaolong ng thumbs up sign, skillful, who knows, pagdating natin sa Blessed Buddha Temple, si Princess Shi Xiaofei ay maaakit sa iyo dahil sa iyong dalawang bantay, marahil ay magbibigay siya ng karagdagang tingin sa direksyon namin. Tumawa si Huang Xiaolong, sino ang nagsabing hindi? Tulad nito, tumuloy ang grupo sa Blessed Buddha Temple. Sumunod sina Zhao Shu at Zhang Fu sa likod ni Huang Xiaolong, matagal-tagal na rin mula noong nakita nilang tuwang-tuwa ang soberano. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang grupo sa Blessed Buddha Temple. Ang Blessed Buddha Temple ay itinayo sa isang malaking bahagi ng lupa. Kung titingnan ng templo mula sa malayo, ang iba't ibang laki ng mga istrukture ng templo ay hinabi na parang mga patong ng alon. Sa harap ng pasukan sa templo ay isang malaking parisukat na maaaring maglaman ng 5 hanggang 6,000 tao, ngunit gayunpaman, ang plaza ay tila maliit at masikip dahil sa dami ng tao. Lalaki at babae, ang iba't ibang estilo at kulay ay isang nakakahilo na tanawin. May kabuuang 8 pasukan sa templo, ang bawat isa ay sapat na lapad upang tumanggap ng 10 tao na pumapasok at lumabas ng sabay-sabay. Sa itaas ng gitna ng pasukan, may 3 karakter na nakasulat sa sinaunang teksto, Blessed Buddha Temple. Sa ibabaw ng dingding ay may mga pintura ng mga sinaunang estatwa ng Buddha at mga eksenang naglalarawan ng mga aktibidad na may kaugnayan sa Budismo. Bago pa man pumasok si Huang Xiaolong sa templo, ramdam na niya ang masiglang utak ng Budismo. Usok mula sa joss-sticks at insenso na nakakulot sa hangin. Bro, magmadali, sa Blessed Buddha Hall. Pinangunahan ni Wang Dong si Huang Xiaolong, hinabi sa buhay na plaza, papasok sa Blessed Buddha Temple habang ipinaliwanag niya, pumupunta si Prince Shi Xiaofei sa Blessed Buddha Temple pangunahin upang manalangin sa Blessed Buddha statue sa Blessed Buddha Hall. Kaya, kailangan nating magmadali doon para makakuha ng lugar na may magandang view. Napangiti si Huang Xiaolong nang walang magawa sa pakiramdam ng pagkaapurahan ni Wang Dong. Ngunit napansin ni Huang Xiaolong na lahat ng mga lalaki ay gumagalaw sa parehong direksyon ni Wang Dong sa parehong nagmamadaling mga yapat patungo sa Blessed Buddha Hall. Dumaan sila sa mga pasilyo na pinamumunuan ni Wang Dong, sa wakas ay narating nila ang Blessed Buddha Hall. Gayunpaman, sa oras na dumating ang grupo ni Huang Xiaolong, mayroong isang dagat ng mga tao na pumipiga sa maliit na parisukat sa harap ng Blessed Buddha Hall, sinusubukang pumasok. Baka sa mukha ni Wang Dong ang pagkadismaya, late na tayo, hindi na natin masilip ang likod ng mga kasambahay ni Shi Xiaofei. Tumawa si Huang Xiaolong, huwag kang mag-alala. Nang sabihin niya iyon, ang 2 higanting puppet sa likod niya ay lumipat sa harapan, na nagbukas ng landas sa dagat ng mga tao para kay Huang Xiaolong.
Tuwang-tuwa si Wang Dong nang makitang lumalayo ang mahigpit na nagsisiksikang mga tao na nagbukas ng landas habang ang dalawang gwardiya ay gumagalaw. Ilang sandali pa, ang grupo ni Huang Xiaolong ay pumasok sa Blessed Buddha Hall, diretso sa harap na hanay. Ayon sa katwiran ni Wang Dong, nakakuha ng magandang lugar, sa oras na iyon ay hindi lang nila nakita ang kweta ni She Xiaofei at ang kanyang mukha, maging ang kanyang mga suso ay makikita. Malinaw, ang lugar na kinaroroonan ng grupo ni Huang Xiaolong ay maaaring mag-enjoy ng buong view. Lubusang namulaklak ang puso ni Wang Dong habang nakatayo siya sa lugar ng kanyang mga panaginip. Ang ngiti na nakasabit sa kanyang mukha ay parang sunflower na namumulaklak, makinang at mayabang. Gayunpaman, ang mga pinto sa Blessed Buddha Temple ay mahigpit na nakasara, na nagdulot ng pagkunot ng noo ni Huang Xiaolong. Pangunahing gusto niyang sambahin ang Blessed Buddha statue na dumarating sa Blessed Buddha Temple na ito para kay Princess She Xiaofei at kung ano-ano, hindi siya interesado. Nang mapansin ang ekspresyon ni Huang Xiaolong, ipinaliwanag ni Wang Dong dahil darating si Prinsesa She Xiaofei upang sambahin ang estatwa ng Blessed Buddha taon-taon, pinahihintulutan siya ng templo na makapasok muna kapag siya ay tapos na sa pagdarasal at pag-aalay ng Joss Sticks, saka pa lamang papayagan ang iba. So, iyon ang dahilan. Pagkatapos, isang kaguluhan ang dumaan sa karamihan. Narito na si Prinsesa She Xiaofei. Ang pagdating ni Prinsesa She Xiaofei ay nagbunsod sa hormones ng karamihan sa sobrang pagmamadali, nasa sabik na hingal at bulalas na umaalon sa plaza. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 379. Mukhang kahanga-hanga ngunit walang sangkap. Nang marinig ang kaguluhan sa labas, hindi napigilan ni Wang Dong na maapektuhan ng pananibik, ang kanyang leeg ay nakakrak na parang giraffe na sinusubukang makita ang sitwasyon sa labas. Nang makita ang kanyang reaksyon, natahimik si Huang Xiaolong sa kanyang tabi. Narito siya, narito siya. Biglang tumunog ang masiglang boses ni Wang Dong. Tumingin si Huang Xiaolong sa direksyong nakakulong sa dagat ng mga masiglang lalaki, isang dalagang nakaputi ang naglalakad. Ang kanyang mga mata ay kahawig ng malinaw na kumikinang na tubig, gatas na puti ang balat, ang buhok ay nakatali sa isang simpleng buhol na nasakir ng isang simpleng jasper hairpin ng dragon at phoenix, ang puting damit na makitid sa baywang na nagpapakita ng kanyang slim figure. Isang dilag na hindi ginagalaw ng makamundong mundo, katulad ng isang celestial na dalaga na lumabas sa isang painting. Ito si She Xiaofei. Ang numero 1 kagandahan ng Blessed Buddha Empire, ang pinakadakilang kagandahan din ng Snowwind Continent. Saglit na natigilan si Huang Xiaolong dahil ang mga katangian ni She Xiaofei ay may pagkakahawig kay Lilo. Naglakad si She Xiaofei sa plaza patungo sa Blessed Buddha Hall kasama ang 6 na mahinhin na kasambahay sa likod niya. Biglang tumahimik ang maingay at baliw na Blessed Buddha Hall Square. Mula sa malayo, si She Xiaofei ay isang walang kapintasan na kagandahan, tulad ng isang diyosa sa isang pagpipinta. Sa mas malapit na pagmamasid, ang kanyang kagandahan ay mas kapansin-pansin, sapat na upang nakawin ang kaluluwa ng isang tao, at nahihiya sa kanilang sariling di kasakdalan. Lahat ng namumulaklak na bulaklak ay nawala ang kinang sa harap niya. Napakatahimik ng lahat kaya nagilusyon si Huang Xiaolong na marinig ang mga puso ng mga disipulo ng mga pamilya na nakikipagkarera sa bad-ump ng malakas, kahit si Huang Xiaolong ay hindi inakala na ang isang babae ay magiging ganito kaganda. Bagamat maganda si Lilo, natalo pa rin siya ng kalahating puntos sa She Xiaofei na ito. Marahil dahil sa mga dambuhalang puppet ni Huang Xiaolong na tumatangkad sa iba, mas matangkad kaysa sa sinumang naruroon at napakakapansin-pansin sa gitna ng dagat ng mga tao, hindi maiiwasang iginuhit nila ang mga mata ni She Xiaofei. Isang mahinang liwanag ang bumungad sa kanyang malinaw na mga mata sa kanyang nakita. Parang tinamaan ng kidlat si Wang Dong, matamlay ang mga mata at wala sa focus, bumubulong sa sarili, napakaganda, napakaganda. Naglalaway talaga siya. Dahil sa tahimik na paligid, biglang naging malakas ang boses ni Wang Dong na agad na nakuha ang atensyon ng lahat sa kanya. Ngumiti si Huang Xiaolong ng mapait, walang magawang ngiti.
Bagamat naranasan niya ang maraming bagay, at hindi siya isang taong may manipis na balat, sa sandaling ito, gayunpaman, gustong-gusto niyang magkaroon ng butas sa ilalim niya para madrill siya sa loob. Pinagmamasdan ng laway na lumalabas sa bibig ni Wang Dong at ang hindi na pagkukunhang masamang tingin, isang bakas ng pagkasuklam ang bumungad sa mga mata ni She Xiaofei. Napakarami na niyang nakita sa mga ganitong uri ng mga disipulo ng pamilya, at ito rin ang uri na pinakaayaw niya, kasama rin sa hindi niya gusto si Huang Xiaolong na nakatayo sa tabi ni Wang Dong. Bagamat ang mga higanting puppet guard sa likod ni Huang Xiaolong ay napakakapansin-pansin, cool, makapangyarihan, at si Huang Xiaolong mismo ay isang gwapong binata, sa kasamaang palad, sila ay kahanga-hanga lamang ngunit walang sangkap. Sila ay mga kadudad-ang mga karakter ng karaniwang mga kasanayan sa karamihan. Ang mga uri ng mga disipulong nag-udyok ng gulo sa lahat ng dako ay ang uri na pinakamababa ni She Xiaofei. Sa segundong iyon, nabuo ni She Xiaofei ang kanyang impresyon kina Wang Dong at Huang Xiaolong. Mabilis na naglaho ang kislap ng pagkasuklam sa mga mata ni She Xiaofei ngunit nasalo pa rin ito ni Huang Xiaolong, umiling siya sa loob, tila sa pagkakataong ito ay pinagsama siya ni Wang Dong, na wala ng marka sa aklat ni She Xiaofei. Gayunpaman, hindi mahalaga kay Huang Xiaolong kung nag-iwan man siya ng magandang impresyon kay She Xiaofei, hindi niya planong magkaroon ng anumang koneksyon sa kanya mula pa noong una. Nang bubuksan na ni She Xiaofei ang pintuan ng Blessed Buddha Hall para simulan ang pagdarasal, isang malakas na kaguluhan ang umalingaw mula sa labas. Ang mga tinig, hiyawan, sabay-sabay na umalingaw. Anong nangyayari? Lumingon si She Xiaofei, isang maliit na kunot ang nabuo sa kanyang maselang kilay, may nangahas na gumawa ng gulo dito sa Blessed Buddha Temple. Nangangati ang lalamunan ng mga disipulo ng pamilya sa ekspresyon ni She Xiaofei. Kahit na ang isang maliit na pagsimangot ay sapat na nakakabighani upang mapakilos ang mga puso ng mga tao. Lumabas tayo at tingnan kung ano ang nangyayari. Sabi ni She Xiaofei sa kanyang mga kasambahay, lumayo sa plaza ng Blessed Buddha Hall. Nang makita ito, ang lahat ng pamilyang mga alagad ay mabilis na sumunod. Nakita ni Huang Xiaolong na ang tingin ni Wang Dong ay nakatutok sa likod na figure ni She Xiaofei, ang target ay parang puwitan ni She Xiaofei. Hindi siya makapagpasya kung dapat ba siyang magalit o pagtawanan kay Wang Dong. Pagkakatok sa ulo ni Wang Dong, sinabi niya, naghahanap pa rin. Tara, tayo na. Noon lang nagising si Wang Dong mula sa kanyang bloop. Sa oras na ito, sa harap na pangunahing pasukan ng Blessed Buddha Temple, ikinaway ni Prinsipe Taigan ang kanyang kamay sa mga bantay ng palasyo ng prinsipe na dinala niya, sa liwan ng bawat pasukan at labasan ng templo. Oo, kamahalan. Naghiwalay ang mga bantay ng palasyo ng prinsipe, bawat isa ay gumagalaw upang harangan ang lahat ng labasan. Tinitigan ni Chen Chen ang pasukan ng Blessed Buddha Temple, pagkatapos ay bumaling sa Chen family elder, sigurado ka ba na nasa loob sila ng Blessed Buddha Temple ngayon? Ang Blessed Buddha Temple ay itinayo upang sambahin ang Blessed Buddha Emperor. Nang hindi nakumpirma na ang mga taong iyon ay nasa loob, magkakaroon ng repercussions kung siya ay sumugod sa walang ingat na paghahanap at pag-atake. Tumango ang elder ng pamilyang Chen na iyon, sa pagtugon sa patriarch, ang kabilang panig ay nasa loob ng Blessed Buddha Hall. Sa oras na ito, lumitaw si She Xiaofei sa pasukan patungo sa Blessed Buddha Hall, kasama ang isang malaking grupo ng mga alagad ng mga pamilya na nakasunod sa kanya. Nang makita si She Xiaofei, si Prinsipe Taigan ay nagpatuloy sa pagbati, Prinsesa. Sumunod si Chen Chen pagkatapos ni Prinsipe Taigan, binati si Prinsesa sa magalang na paraan. Si Chen Chen ay isang Saint Realm expert at ang Chen family's patriarch sa parehong oras, na nag-exempt sa kanya mula sa pagluhod bilang pagsaludo. Royal Uncle, anong nangyari? Nang makita ang templo na napapaligiran ng mga gwardya ng palasyo ng prinsipe, hindi naiwasang magtanong ni She Xiaofei. Paliwanag ni Shi Taigan, ganito, kanina, pinatay ang Chen family's eldest young master sa Buddhist House Restaurant. Nalaman namin na ang pumatay ay nandito ngayon sa Blessed Buddha Temple. Pinatay ang panganay na young master ng pamilya Chen. Nanlaki ang mga mata ni She Xiaofei sa gulat. Gulat na gulat ang mga alagad ng pamilya nang marinig ang balita.
Pinatay ang panganay na young master ng pamilya Chen. Talagang balita ito na magdudulot ng malaking alon sa Blessed Buddha Empire. Sa mismong puntong ito, dumaan sina Wang Dong at Wang Xiaolong sa pintuan ng Blessed Buddha Hall. Biglang may sumigaw, siya ang pumatay sa panganay na young master ng Chen family na si Chen Luoguang. Itinuro ng taong iyon ang kanyang daliri. Tinundan ng tingin ni Shi Xiaofei at ng lahat ang direksyon ng daliri. Nang makita ni Shi Xiaofei si Wang Xiaolong, nagulat siya. Pagkatapos ay umiling siya ng palihim, sigurado, mukhang kahanga-hanga ngunit walang sangkap, kadudadad ang katangian ng karaniwang kasanayan. Isang taong hindi alam ang kalubhaan ng pagpatay sa panganay na young master ng Chen family, hindi ba niya alam na magdudulot ito ng kapahamakan sa kanyang pamilya? Saang pamilya galing ang lalaking ito? Isang kombinasyon ng mga pag-iisip ang dumaan sa isip ni Shi Xiaofei sa isang iglap. Isang matalim na kinang ang sumilay sa mga mata ni Chen Chen, tinanong ang taong nagsalita kanina, ito ba ang Pom? Tumabog ang balak na pagpatay sa kanyang puso. Ang taong ito ay walang iba kundi ang Buddhist house restaurant waiter na dinala ni Chen Chen. Ang waiter ng restaurant ng Buddhist house ay tiyak na tumanggo, hindi nagkakamali, siya iyon at ang kanyang dalawang guwardiya, hindi maaaring magkamali. Napakadaling makilala ang dalawang higanting guwardiya sa likod ni Wang Xiaolong, kaya naman agad na naituro ng waiter si Wang Xiaolong palabas, lubos na kumpiyansa. Si Wang Dong ay binigyan ng matinding pag-igting mula sa mga labi ng kanyang pagkatulala, na tinitigan si Wang Xiaolong, ang kanyang dila ay umikot, bro, ikaw, pinatay mo ang panganay na young master ng Chen family. Tumawa si Wang Xiaolong, ano sa tingin mo? Nanghina ang mga paa ni Wang Dong, halos mawala ng malay sa narinig na sagot ni Wang Xiaolong. Kasabay nito, ang lahat ng mga alagad ng pamilyang malapit sa kanila ay mabilis na lumayo sa takot na mahatulan ng pagsasamahan. Habang ang lahat ay tumatakbo palayo kay Wang Xiaolong, si Chen Chen ay sumigaw, ang kanyang mga palad ay tumatama kay Wang Xiaolong, mamatay. Walang katapusang sipam. Ang walang hangganang kapangyarihan ng palad ay bumasag ng espasyo, nagpapataas ng isang hindi malulutas na malaking alon na bumagsak kay Wang Xiaolong. Si Wang Dong ay nasa tabi mismo ni Wang Xiaolong, sa mismong lugar ng pag-atake. Nang makita ni Wang Dong ang tidal wave na kumukulimlim sa kalangitan, ang kanyang mukha ay namutla, ang mga binti ay nanginginig ng hindi mapigilan. Ang patriarch ng pamilyang Chen, ang Infinite Si Pom ni Chen Chen ay isang high-grade heaven rank battle skill, naglalaman ito ng sapat na kapangyarihan upang basagin ang isang bundok. Ito ay karaniwang kaalaman para sa mga paksa ng Blessed Buddha Empire. At si Patriarch Chen Chen ay nakapasok sa Saint Realm mahigit 100 taon na ang nakalipas, isa siyang 4th Order Saint Realm expert. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 380. Kilala ko kung sino siya. Nagulat si Shi Xiaofei na aatakehin ni Chen Chen ang kanyang sarili, bukod pa rito, gamit ang mataas na antas ng heaven rank battle skill na nagpatanyag sa kanya sa unang pag-atake. Hindi niya kayang harapin ang pag-atake gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Umiling siya ng palihim na pinagmamasdan si Wang Xiaolong, ang gwapong mukhang binata na ito, halos perpekto sa paghusga sa hitsura ay tiyak na mamamatay kahit na ano. Gayunpaman, ang mga ganitong uri ng mga alagad ng pamilya ay nauwi sa parehong paraan sa maaga o huli para sa pagpukaw ng mga tao na hindi nila kayang pukawin. Katulad ng mga pag-iisip ang tumatakbo sa isipan ng nakapaligid na karamihan, lahat ay lubos na sigurado sa kanilang mga puso na ang itim na buhok na binata ay mamamatay. Ang liwanag ng Schadenfreude ay sumili mula sa mga mata ng mga disipulong iyon. Sina Zhao Shu at Zhang Fo ay tumingin sa napakalakas na alon na papalubog sa kanila at kikilos na sana, na nagpaplanong patayin si Chen Chen sa isang hampas ng ang mahinang boses ni Wang Xiaolong ay tumunog, kayong dalawa ay hindi kailangang umatake. Hindi na kailangang atakihin. Nang marinig ang utos ni Wang Xiaolong, itinigil ni na Zhao Shu at Zhang Fo ang kanilang pagkilos. Ang Infinite Si Pom ni Chen Chen ay palapit ng palapit kay Wang Xiaolong.
Sa pagitan, itinaas ni Huang Xiaolong ang kanyang ulo, nakatingin kay Chen Chen. Sa sandaling iyon, nagtama ang mga mata ni Chen Chen at Huang Xiaolong. Ang ikinagulat ni Chen Chen ay mula sa mga mata ni Huang Xiaolong. Ang nakita niya ay hindi takot, desperasyon, o gulat, ngunit walang pakialam na kalmado. Oo, walang malasakit na kalmado. Days deep inside the calmness was a hint of disdain. Pang-aalipusta, parang sinasabi ng mga mata na iyon na sobra ni Chen Chen ang kanyang sarili. Pagkatapos ng maikling segundo ng sorpresa, ang galit kay Chen Chen ay lalong nagalab na nagtulak sa kanyang kapangyarihang santo sa limitasyon. Ang kanyang infinite si Palm sa wakas ay dumapo sa dibdib ni Huang Xiaolong. Nang lumapag ang palad sa kalangitan sa itaas ng parisukat ng Blessed Buddha Temple, umalangaw-ngaw sa mahabang panahon ang pagsabog ng hindi mabilang na mga alon na humahampas sa kama ng mga bato. Nang mapanood ito, ang mga disipulo ng pamilya sa paligid ay umiling habang ang mga sulok ng kanilang mga bibig ay nakakurba sa isang mahinang ngiti. Nang makita ko ang batang iyon na sobrang kalmado, naisip ko na siya ay dapat na isang eksperto, isang tigre na nagpapanggap na isang baboy. Tila ako ay dinaya, ito ay walang iba kundi isang mekentab na hitsura. Anong tawag nila dito? Ito ay tinatawag na pretentious prick. Hindi mo ba nakita na nandito rin si Prinsesa Shi Xiaofei? Baka may gustong maakit ang mata ng dilag, sadyang gumawa ng isang aksyon. Ngunit ang presyong ito ay masyadong mataas para sa isang segundo ng pagpapakita. Ang infinite si Palm ni Patriarch Chen, maliban sa ating emperor, ang bilang ng mga taong maaaring tumama dito ay hindi lalampas sa 3. Umulan kay Huang Xiaolong ang paghamak at pangungutya. Umiling si Shi Xiaofei. Sa simula, naisip niya na ang itim na buhok na binata na ito ay makakapag-react man lang, subukang hamarang sa pamamagitan ng pagtataas ng kanyang braso o kung ano. Ngunit ngayon, na tinamaan ng infinite si Palm ni Chen Chen, huli na para sa anumang reaksyon. Pagkatapos, ang mga gulat na tandang ay umaalon sa plaza. Naguguluhan, itinaas ni Shi Xiaofei ang kanyang ulo at ang kanyang mga mata ay lumaki at lumaki bawat segundo habang siya ay nakatayo doon, tulala. Ang takot na si Wang Dong ay nakatitig sa likod ni Huang Xiaolong, bumubulong sa sarili, siya, kinuha niya. Hindi pinansin ng mga tao, malamig na tumingin si Huang Xiaolong kay Chen Chen, pagkatapos ay sa palm print na ginawa ni Chen Chen sa kanyang dibdib, nagsalita sa boses na kasing lamig ng kanyang mga mata, infinite si Palm. High grade heaven rank battle skill. Patriarch Chen, ganito lang ang infinite si Palm mo. Siya ay nakatayo doon, tulad ng isang walang hanggang bundok. Ang tigas ng pangangatawan ni Huang Xiaolong ay tumaas sa isang nakakatakot na antas nang siya ay umaban sa Saint Realm, at nang maglaon, nang siya ay pino ang Dragon Pearl, ang kanyang katawan ay itinayong muli ng Dragon Pearl at tunay na Dragon Essence, na ginawa itong mas nakakatakot. Masasabing walang anumang pagmamalabos na ang pangangatawan ni Huang Xiaolong ay magugulat maging ang sinaunang Dragon Emperor. Tinitigan ni Chen Chen si Huang Xiaolong nang hindi makapaniwala, nakatingin sa sariling palad, hindi, imposible. Paanong nangyari ta? Isa siyang late 4th Order Saint Realm. Kahit na ang isang 5th Order Saint Realm expert ay masusugatan ng husto kapag natama ng kanyang infinite si Palm. Pero itong binata na itim ang buhok, paano ba naman? Humisi si Huang Xiaolong, sa mundong ito, walang imposible. Ang maliit na simbolo sa gitna ng mga kilay ni Huang Xiaolong mula sa Dragon Pearl ay kumikinang, agad na naramdaman ni Chen Chen na parang nilulunod niya ang isang napakalaking dragon na nagmula sa Primordial Era. Paano kung tamaan mo rin ako? Naputol ang boses ni Huang Xiaolong sa isip ni Chen Chen, isang kamao ang sumuntok. Isang nakasisilaw na gininto ang liwanag ang sumabog mula sa kamao ni Huang Xiaolong, napakaliwanag na halos hindi makita ng mga tao na isang napakalaking gininto ang dragon ang lumipad palabas na kasama ng suntok ni Huang Xiaolong. Sa takot, sumuntok si Chen Chen upang harangan ang pag-atake ni Huang Xiaolong. Nagkasalubong ang kanilang mga kamao sa isang segundo. Gotcha! Nakarinig ang mga tao ng malinaw na tunog ng mga bali ng buto, pagkatapos ay nakita nila ang kanang braso ni Chen Chen na ginamit niya para harangin ang suntok ni Huang Xiaolong na talagang nakapilipit sa likod.
Ang buong buto ng braso ay tumusok sa likod ni Chen Chen. Isang napakasakit na alulong ang kumawala sa lalamunan ni Chen Chen na malakas na itinulak pabalik higit sa 100 zang. Patriarch. Ang dalawang Chen family grand elder ay namangha, nagising mula sa kanilang kawalan ng pagkilos, parehong sumugod sa tabi ni Chen Chen. Ang problema ay, ang nakakatakot na tingin sa braso ni Chen Chen ay nagpahabol sa kanila ng matalim na paghinga. Si Chen Chen ay isang late Fourth Order Saint Realm expert. Ang matigas na pangangatawan ng isang Saint Realm expert ay hindi maikakaila. Ang kanilang mga buto ay maihahambing sa 10,000 taong gulang na matigas na bakal, ngunit ito ay nabasag ng isang suntok. Napilayan ang buong braso. Ang isang tao kaya ay nagtataglay ng gayong kakilakilabot na puwersa. Pinatatag ni Chen Chen ang sarili, may takot sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Huang Xiaolong sa sandaling ito. Maaaring hindi maintindihan ng iba, ngunit naramdaman niya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa ang tunay na lawak ng lakas ni Huang Xiaolong. Ngayon lang, hindi gumamit ng battle chi si Huang Xiaolong, lahat ng iyon ay kapangyarihan lamang ng kanyang pangangatawan. Gayunpaman, kahit na ang isang sinaunang mythical beast ay hindi maaaring magkaroon ng ganoong uri ng hilaw, malupit na puwersa. Sino ka? Hindi ka mula sa Blessed Buddha Empire. Hindi napigilan ni Chen Chen ang kanyang sarili na mapasigaw, ang kanyang boses ay alangan na parang kumanta siya ng 1,000 kanta. Kung may ganoong eksperto sa Blessed Buddha Empire, imposibleng hindi niya alam ang tungkol dito. Nanatiling walang pakialam ang mukha ni Huang Xiaolong, hindi ko pa sinabi na ako ay mula sa Blessed Buddha Empire. Dahan-dahang lumapit si Huang Xiaolong kay Chen Chen habang nagsasalita, tama, pinatay ko ang anak mo. Gayun din, ang isa mo pang anak na lalaki, si Cheng Dingyuan ay pinatay ko rin. Si Chen Chen ay suray-suray na nakikinig sa pag-amin ni Huang Xiaolong, ang kanyang pangalawang anak ay pinaslang ilang taon na ang nakalilipas. Sa lahat ng oras na ito ay sinusubukan niyang hanapin ang pumatay, ngunit hindi niya akalain na ito ay ang batang ito na itim ang buhok. Lalaki. Dahil hindi binanggit ng waiter ng Buddhist house ang bagay na ito kay Chen Chen, naiwan siya sa dilim tungkol sa kanyang pangalawang anak na pinatay din ni Huang Xiaolong. Patuloy na pinaliit ni Huang Xiaolong ang distansya sa pagitan nila, habang si Chen Chen at ang dalawang Grand Elder ay talagang umatras ng hindi malay. Ang mga disipulo ng mga pamilya na nanlilibak kay Huang Xiaolong ng buong tapang na kanina ay umatras ng may pangamba. Ang atensyon ni Xie Xiaofei ay natigil kay Huang Xiaolong, ang malalakas na alon ay tumama sa kanyang puso. Sino ang binata na ito? Sino ang binata na ito? Sa puntong ito, si Prinsipe Taigan, na dumating kasama si Chen Chen at ang dalawang elder, ay umatras din sa isang tabi, sinusubukang huwag tumayo at makuha ang atensyon ni Huang Xiaolong. Bagamat hindi siya mahina, mas masama siya kumpara kay Chen Chen. Patuloy na umatras si Chen Chen, ngunit ang mga mata ng mga disipulo ng pamilya at mga gwardya ng prinsipe ng palasyo ay parang 10,000 pilak na karayom na tumutusok sa kanyang katawan. Sa buong buhay niya ay hindi siya nakaranas ng ganitong kahihiyan. Naipon ang galit sa puso ni Chen Chen sa bawat hakbang niya pabalik, na itinutulak sa breaking point, ang galit na si Chen Chen ay umuungal sa galit, papatayin kita. Ang laban ng chi ay sumiklab mula sa katawan ni Chen Chen ng buong lakas, at isang dakilang songbird ang lumitaw sa itaas niya, kaluluwa nagbabago ng hindi nag-aaksaya ng anumang oras. Nang makita ito, ang parehong Chen family grand elders ay nagpatawag din ng kanilang martial spirit at pagbabago ng kaluluwa. Ang parehong Chen family grand elders ay 4th Order Saint Realm din, ang isa ay Peak Late 4th Order Saint Realm, at ang isa ay Mid 4th Order Saint Realm. Humisi si Huang Xiaolong na pinapanood sila, lumingon siya kina Zhao Shu at Zhang Fu, hindi na kailangang makialam. Ang kanyang mga salita ay nagpatigil sa mga tao. May balak ba itong itim na buhok na binata na labanan ng isa laban sa tatlo? Maaaring siya ay makapangyarihan, ngunit maaari ba niyang labanan ang tatlo ng sabay-sabay?
Sa harap ng gulat ng mga mata ng mga tao, si Azurechi ay lumundag mula sa katawan ni Huang Xiaolong, tumagos sa kalangitan, parehong itim at asul na mga dragon ay lumipad palabas mula sa kanyang katawan, na tinabyunan ng apat na direksyon ng Blessed Buddha City na may napakalakas na kapangyarihan ng dragon. Alam ko kung sino siya ay ang Noble Divine Dragon. Ang isang alagad ng isang pamilya ay sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga, natatakot na walang makarinig sa kanya. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.